Mufan, apo, ito ang iyong huling misyon. Huwag ka ng maraming satsat. Sino ang dapat kong patay? Ang unang magnanakaw na demonyo ng Blood Killer. You die. Huwag kang magpakita ng awa. Pagkatapos nito, sasabihin ko sa'yo, matandang hukluban, ang kinaroroonan ng iyong mga nawawalang magulang. Ang ingay. Magandang gabi po, Ginang. Bato ng Dragon. Ikaw ay Panginoong Kaisa. Nakilala mo na ako, bakit hindi ka pa tumatakbo? Sabihin mo, ano ang gusto mo? Nahulog ka na sa kamay ko, matigas ka pa rin. Bakit? Bakit isa lang ang iyong Dragon Kidney? Inalis ito sa akin, isang makapangyarihang tao na tulad mo. Paano inalis ang isang bato mo? Kung atake ka, gawin mo na agad. Mag-atubili ka, mawawalan ka ng pagkakataon. Pinuksan ng Blood Killer ang buong pamilya ko. Sa totoo lang, dapat kitang patayin. Bakit? Hindi mo kayang iwanan ang ganito kagandang kagamitan para sa pagpapalabas ng galit. Bumalik ka at sabihin sa boss nyo, sa 3 buwan, papatayin ko siya. Binabati ka, Panginoong Kaisa, sa iyong pagkumpleto ng pagsubok. Mamuno sa madilim na mundo, nasaan na ang matandang hukluban? Panginoong Kaisa, ang iyong maestro ay kasama ang 7 kasama niya, at naglakbay sa iba't ibang bansa. Bago siya umalis, sinabi niya. Ano ang sinabi niya? Sinabi niyang masyado kang malakas ang iyong killer aura. Kailangan mo munang matutunang itago ang sarili mo. Pumasok sa mundo at linisin ang sarili mo muna para masabi sa iyo ang mga lihim noon. Yee, napakadusahan ng matandang ito. Naku, bakit mas nakakapagod ang paghahatid ng pagkain kaysa pag nakauwi na ako? Ilang taon na akong hindi nakakabalik. Hindi ba ito ang bahay? Wow, ang gwapo namang binata. Ikaw ay, dito ka ba para mag-serve ng alak sa amin? Gwapo. Gwapo, gusto mo bang uminom tayo? Ayoko. Shot. Bato-bato pikal. 5-3. Aminin mo na, sino ka ba? Paano ka nakapasok kagabi? Anong ginawa mo? Mga lola, bakit niyo ako kinakalimutan? Huwag kang magbiro, sagutin mo ang tanong. Kayo ang nagpasok sa akin. Impossible. Mukha ba kaming kulang sa lalaki? Ikaw ang pinakamasigla sa paghalik kagabi. Ikaw, tumawag na lang tayo ng pulis. Huwag nang magalang sa kriminal na iyan. Hindi kayo makatwira. Nasa bahay ko tayo. Nangangahas kang magsinungaling sa amin. Hindi pa ako nakakita ng kasing kapal ng mukha. Gusto niyo bang ipakita ko ang titulo ng Hindi na kailangan. Sabihin mo na lang sa inspektor kung mayroon ka. Uy, teka muna, Iceberg. Hindi dahil lang sa maganda ka. Hindi ka makatwira. Kayo talaga. Talagang napagkamalan niyo ang kapatid ko. Edzay. Lumipas ang ilang taon. Bakit ganyan ka pa rin? Kung magpapatuloy ka ng ganyan, kailan ka makakahanap ng girlfriend? Zimo, ano ang nangyayari? Si Xiao Fan ay adopted brother ko. Tama siya. Ang bahay na ito, naiwan ito ng kanyang mga magulang. Bakit sila 3 nasa akin? Nakita ko na malaki. Sayang naman kung walang nakatira. At baka hindi ka makahanap ng partner. Nag-post ako ng rental ad online. Sila ang mga tenant. Sila lahat ay mga nangungupahan. Kayong mga, dapat magkasundo kayo ng maayos simula ngayon. Isa lang siyang pasaway. Kung alam ko lang na ganito na, hindi ko sana papayagan na tumira ka dito. Tama, hindi kami papayag na makipisan sa isang hindi kakilalang lalaki. Hoy, hindi ko pa nga kayo 3 pinupuna. Hay, lalo na siya. Hindi maayos matulog. Napakalat ng mga pa. Ikaw, naku, mahuhuli na ako sa trabaho. Diyos ko, 9:30 na. Sana makalimutan niyo po ang lahat kagabi. Huwag niyo po itong babanggitin sa kahit sino. Bahala ka na. Ay Tita Josie po, nagdudulot ka lang ng problema sa akin, di ba? Apo, nag-ayos ako ng kasal para sa iyo noon. Ang nilalaman ng iyong pagsubok sa mundo ay itago ang iyong pagkatao at protektahan ang iyong nobya. B. Reyes. Itong matandang hukluban, sinabi niyang ito na ang huling beses at ngayon nagbigay na naman siya ng misyon sa akin. At anong nobya? Siguradong malaking pangit yan.
Hindi ba't itong munting iceberg kanina? Ano po, sigurado po ba kayong ayaw niyong gawin ang misyong ito? Sino ang nagsabing hindi ko gagawin? Si Reyes ang aking asawa. Dapat ko lang protektahan ang asawa ko. Magagalit ka pa ba kay ate kung aksyon ko ito? Hindi na. Mahusay na ate. Sabihin mo na po kung saan nagtatrabaho ang aking mahal na asawa. Juan Yu Group. Hello miss, I'm looking for someone. Sino po ang hinahanap niyo, sir? Asawa ko, si Suwankin. Naku. Sir, pakiusap umuwi na kayo. Hindi kayo makikita ni Gis. Umalis ka na sa kumpanya. Kung hindi, tatawag ako ng security para paalisin ka. Ang kumpanya ng asawa ko at hindi ako pwedeng tumambay dito. Uy, asawa ko, paano mo nalamang nandito ako? Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ko na, aksidente lang kagabi. Ayaw mo pa ring maging parang gamot na dikit na nakadikit sa akin. Kailangan ko pa bang ulitin? Paano nangyari agad? Asahan mo ang asawa ko. Sabihin mo, paano mo gustong bata, hindi mo akala na wala kaming backup sa Shadow Flow Society. Ayos na. Bini-bini, Hanggang kailan pa po kayo yayakap? pakawalan mo ako. Huwag kang gagalaw. Sige ka, ano po ang ginagawa niyo? Nakalakaas ka bang hindi igalang ang binibini ko? Naghahanap ka ng kamatayan. Tigil na agad. Tigil na. Don Ricardo, sasabihin ko sa inyo, yung batang lalaki kanina, may karapatan ka bang magsalita? Umatras ka. Papa, siya nga, itong siga, nag-attempt siyang halayin ako. Bea, huwag kang maging matigas ang ulo. Siginoong mo ang iyong kasintahan po. Talaga akong nag-imbita sa kanya, bilang iyong personal na bodyguard. Kasintahan, karapat dapat ba siya doon? Little Iceberg, ako ang nagligtas sa iyo kanina. Iba pa iyan. Talagang hindi ko papayagan na ang isang siga ay lumapit sa akin sa loob ng 5 metro. Hindi na, asawa ko. Noong nakaraang gabi, halos magkadikit na tayo. Nagpapakipot ka na ngayon. Oh, Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, sisirain ko ang bibig mo. magkakilala na kayong dalawa. Napakaganda niyan. Reyes, hindi ka nagkakamali, di ba? Ang batang ito ay naging bastos kay Vanessa. Puno ng malaswa at masamang salita ang kanyang bibig. Wala siyang anumang marangal na pag-uugali. Ako ang kasintahan ni Vanessa. Ikaw na bata ka. Ang pagtatangka sa buhay at ang pagliligtas sa dalaga. Ikaw ang nagplano ng lahat, di ba? Ang layunin ay ang paggamit ng maruruming paraan upang makalapit kay Vanessa. Itigil mo ang iyong walang kwentang sinasabi. Ang master ni A. Paulo Santos ay matalik kong kaibigan. Naniniwala ako sa kanyang pagkatao. Ngunit pa, gusto niyang sa akin. Akala mo ba ganoon akong klase ng tao? Hindi ba? Marami na akong nakitang tao na tulad. Huwag mong isiping sa pamamagitan ng paglikha ng ilang kasinungalingan. Malamang mong malinlang ang aking ama. Maaari kang magkaroon ng masasamang hangarin sa akin. Sinasabi ko sa iyo, hindi tayo mula sa iisang mundo. Baliw ka. Pa, tingnan mo. Ito ang ebidensya na inabuso niya ako. Ito ay isang microelectronic bomb. Reyes, hindi ako kanina, ngunit ngayon tapos na ako. Nagkamali ako ng pagusgas. Asawa ko, hindi na natin kailangang maging formal. Halikan mo ako at papatawarin kita. Hindi mangyayari yan. One King, huwag kang bastos. Bakit hindi ka pa mabilis na humihingi ng tawad kay Emma mo? Mufan, Si One King, masyado ko na siyang pinalayaw. Pasensya na. Kayo, mga kabataan, dapat mas marami kayong nag-uusap para magkaroon kayo ng magandang samahan. Bilyon-bilyon ang yaman ko, bagay sa pamilyang Su. Kung hindi kayo papayag sa kasal ng pamilya Zhu, bahala na kayo. Gamitin ang basura na ito para ipahiya. Anong ibig sabihin niya? Hindi lang kita inalipusta. Sinaktan pa kita. Ikaw na bata ka, maghintay ka. Inaatake ang pamilya Zhu. Gagawin kong mas malala pa sa kamatayan ng buhay mo. Nakita mo na ang sitwasyon, di ba? Dahil lang sa Juan Yu Group namin, nakaimbento ng isang espesyal na gamot. Nakakaranas ng inggit at atake sa buong mundo. May mga asasin na umaatake pala. Mahal. Ang gamot na ito, ikaw ang nakaimbento niyan. Hindi ko akalain na mataas din pala ang lihi mo. Alam mo naman, hindi tayo pareho ng mundo. Kung gagamit ka lang ng lakas at dahas, hindi ka karapat-dapat sa akin. One King, huwag kang bastos. Ipapasok mo na si Emma mo sa posisyon. Iyan ang kumpanya. Hindi. Bakit siya ang napili?
Noon, nakapag-manage ako ng trilyong pondo. Madali kong nadaig ang Wall Street. Sino ba ang hindi kayang magyabang? Tatanungin kita, ano ang natapos? Mayroon ka bang CA certificate? Anong kalokohan yan? Hindi ako nakapag-aral. Tay, tingnan mo siya. Sa tingin ko, si MM mo ang pinakaangkop. Hindi pwede. Lahat sa kumpanya ay mga returnee. Sino ang maniniwala sa kanya bilang pinakamaganda maging assistant head ng security? Little Iceberg, pupunta na ako ngayon sa security department. Huwag mo akong mamimiss. Mufan, papatayin kita. Mufan, papatayin po kita. Maganda nga ang asawa kong ito, pero masyadong mainitin ang ulo. Ang daan ng pagpapalambot sa kanya sa hinaharap ay mahaba at mabigat. Wow, isang malaking pelikula. Pwede pa manood nito ang kumpanya. Ikaw pala. Oh, hindi ko inaasahan na ganito ka palang tao. Kaya naman pala kahapon ng gabi, ang wilde mo. Hindi ako. May panlasa ka ah. Sabay nating i-appreciate. Kadiri ka, pasaway. Apong Lola, masyado naman yata ang ginawa mo. Hindi ko sinasadya. Ayos ka lang ba? Paano ako magiging ayos? Sinipa mo ako at sinira. Ano ang gagawin natin? Kung pag-uusapan, hindi naman mahirap. Kung ganon, ako. Hindi pwede. Ito ay bagay na para lang sa magkasintahan. Bie, pwede rin naman tayong maging magkasintahan. Tumigil ka nga. Kakakilala pa lang natin ngayon. Hindi ako naniniwala na gusto mo ako. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Kung sasabihin na una kang umibig kay Juanqui, maniniwala ako. Pero ako, ordinaryong estudyante lang. Wala namang dapat magustuhan. Hindi ka ordinaryo. Bastos, sa susunod, bubutasin ko mata mo. Tama na yan. Kailangan mong panagutan to. Ano ba yan? Ikaw kaya ang bastos. Hindi ko napigilan. Ayoko. Kung hindi mo to pananagutan, sasabihin ko kay President Su. Huwag kang kung ano-ano sinasabi. Sa computer ko, hindi ko alam anong pinindot ko. Nagka-virus. Kahit anong gawin ko, ayaw mag-off. Tulungan mo naman ako. Tungkol naman sa'yo. Sa ngayon, wala ka namang girlfriend, di ba? So, pag-usapan natin mamaya. Huwag mo akong lolokohin ha. Kung hindi, hahalikan kita sa puwet. Hindi mangyayari yan. Nandito na ako sa bahay mo. Maaari kang tumakbo, pero hindi ka makakatakas. Siguraduhin mo lang. Tutulungan kitang ayusin yan. Bie, tungkol doon sa bayarin natin dati. Ano ang tinitingnan ninyo? Asawa ko, pakinggan mo akong magpaliwanag. Hindi na kailangang magpaliwanag. Ikaw ang nagpilit sa kanya na panoorin ito, hindi ba? Presidente Su, siya ay isang lalaking walang modo. Ikaw. Mufan, dahil po sa aking ama kaya po kayo pinapasok sa kumpanya. Imbis na po kayong mag-report sa security department, pumunta po kayo rito kay Mingyan para gawin ang mga bagay na hindi kaaya-aya. Labis na po akong nabigo sa. Pwede po bang maging makatwiran kayo? Si Chen Mingyan mismo ang nanonood. Tinutulungan ko siyang isara, okay? Akala po ba, paniniwalaan ko ang mga salita mo, ikaw na walang kwenta? Mataas na taon pa lang si Mingyan, siya ay isang inosenteng dalaga pa. Paano siya manonood ng ganitong bagay? Chen Mingyan, binibenta mo pala ako ha. Maniniwala ka man o hindi, papaluin ko ang puwet mo ngayon di. Sapat na po, Mufan. Okay lang po na sinisiraan niyo si Mingyan, pero maglalakas loob ka pang saktan siya sa harap ko. Hindi ako ang may sala. Hindi ka naguguluhan, masama kang tao. Dati po, akala ko sobra na ang sinabi ko. Hindi ko inasahan na isa kang basurang tao. Nakakainis, anong klaseng asawa ang nahanap ni Master para sa akin? Anong sabi mo? Wala akong sinabi. Sasama po ako sa inyo para mag-report sa security department. Okay na po iyon, tama po. Teka, sasama po ako sa. Batiin po namin kayo, Lord Asura, sa inyong pag-akyat. Sa Diyos na antas, walang kapantay sa buong mundo. Binabati po namin kayo, Lord Asura, sa inyong pagtingin. Sa Diyos na antas. Mula ngayon, ang mga madilim na puwersa ng kanluran ay lahat luluhod sa inyong paanan. Lord Asura, kami po ay taos pusong mag-aalay ng aming katapatan. Adju, sawa na po akong makinig. Sa inyong mga papuri, isa lang ang maaaring maging Panginoon ng madilim na mundo. Sabihin mo po sa akin, ang kinaroroonan ni Caesar. Caesar, ang taga-Dragon Country na iyon, matagal nang nawala. Hindi karapat-dapat maging ating madilim na emperador. Hanggat siya'y nabubuhay, hindi mapalagay ang aking puso. Shura, posibleng nagpakita si Caesar sa Dragon Country. Anong impormasyon ang nalaman mo? Napatay ang mga tauhan ko sa kumpanya ni Sofia Reyes. Halos katulad ng pamamaraan ni Caesar iyon. Si Sofia Reyes na siyang nagpaunlad ng bagong gamot. Pupuntahan ko na sana siya. Kawili-wili, magpadala ng mga tauhan para malaman ang katotohanan. Masusunod po. Tandaan ninyo ang mga pinag-usapan natin sa nakaraang. Pangulong Reyes, bakit kayo pa ang personal na dumating? Wala lang, dumaan lang din ako. Benigno, si Marco Reyes. Mula ngayon, magtatrabaho na siya sa inyong departamento. Marco Reyes, di ba? Maligayang pagdating sa aming departamento. Benigno, ayos ka lang. Ayos lang ako. CJ, Marco, simula ngayon, sumama ka kay Benigno.
para maging pamilyar sa kapaligiran ng kumpanya. CJ. Ingat ka, mahal. Hoy, kuya. Inaasaran ng batang ito si Pangulong Santos. Mofan. Ngayong gabi, si Suzong ay makikipag-usap kay M. Spang ng Lianhua Properties. Dahil ikaw ay taong ipinakilala ni Suzong, ang kaligtasan niya ngayong gabi ay ikaw na ang bahala. Okay po, pero bago yan, Minister Peng, pwede mo bang sabihin sa akin kung alin sa mga departamento sa kumpanya natin ang may pinakamaraming magagandang babae? Pupunta ako para bantayan sila. Binigay sa iyo ng Suzong ang sahod. Para mag-girl hunting? Para sa kaligtasan ng mga babae sa kumpanya ito, ang aming security department ay magpoprotekta sa kumpanya. Kung gayon, gusto kong itanong, Minister Peng, paano ninyo inaayos ang security ng kumpanya? Bakit hahayaan niyo si Suzong na umatake sa gitna ng madla? Sa tingin ko, ang security department ay mga inutil na tao. Sino ang tinatawag mong inutil? Sino ang nagagalit? Siya ang sinasabi ko. Mofan, bilang baguhan, agad kang gumawa ng gulo. Mukhang ako, bilang minister, ay kailangan talagang magbigay ng disiplina sa iyo. Gusto mong makipag-away, sa totoo lang. Hindi ka pa karapat-dapat na kalabanin ko. Naghahanap ng kamatayan. Kuya, lumaban ka. Nagkamali ako. Sige pa. Kuya, ipagpatuloy mo. Napakalakas ng internal energy ng babaeng ito. Zimo J, bakit ka nandito? Nagmamadali kang umalis kanina kaya nakalimutan. Dadalin ko dito. Lahat kayo, umalis na Ma'am, nagkakaintindihan lang po. Pwede po ba tayong magkakilala? Inaapi mo ang kapatid ko tapos gusto mo akong suyuin. Layas? Zimo G, ano ang dala mo at pinaalis mo pa lahat? Ang iyong pag-atake ng Dragon Kid, nagiging mas madalas na ba? Noong nakaraang gabi, naharap ang tatlong magagandang babae. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Xiao Fan, may dala akong gamot para sa Dragon Kid ni. May ganyan pa palang magandang bagay. Sige, ipakita mo sa akin. Ako naman. 8, huwag mo akong biruin. Tingnan mo ang pag-ugali mo, hindi naman kita kakainin. Heto. Hindi dahil ayaw ko, kundi masyadong kakaiba ang matandang master ko. Natatakot akong habulin niya ako kahit saan. Tiete, coward. Hay. Mayroon na akong fiance ngayon. Kailangan kong maging responsable sa kanya. Tiete, tingnan mo ang ugali mo. Paano ka agad na humaling kay One King sa loob lang ng kalahating araw? Mayroon pa akong gagawin, aalis na ako. Linangin mong mabuti ang inyong pagmamahala ni One King para matapos ang misyon sa lalong madaling panahon. Lene, kapag natapos ko ang misyon ko, ikaw ang una kong asikasuhin. Kuya, ang bait mo talaga, hindi ka man lang nakaganti. Biro lang, bilang isang malaking leader, makikipag-away ba ako sa babae? Medyo mahiwaga nga ang batang ito, at kilala pa niya ang isang magandang eksperto. Nasiyahan ko na. Kaibigan ni Presidente Su ang babaeng yon. Nakakainis. Sinasabi mo, ang batang ito, mukhang ordinaryo lang. Paano siya nagustuhan ng ganoong kagandang babae? Umaasa lang siya sa babae. Siguradong hindi siya malakas. Si Presidente Pang ng Lianhua Real Estate, hindi siya basta-basta. Kung magamit natin sila. Yee, tama. Ngayong gabi, ipapakita natin kung sino siya. Presidente Pang, narito na pala si B. Reyes. Parang inihandang kuneho. Ngayong gabi, kakainin ko ang karne. At bibigyan ko kayo ng kaunting natira. Magaling ka, Presidente Pang. Pupuntahan ko sila. Teka muna, ganito ba ang inyong Lianhua Real Estate? Pag-aasikaso sa bisita. Hinarangan mo ako. Ayaw mo na bang pag-usapan ang negosyo ngayon? Pag-uusapan ang negosyo, si Presidente Su ay pwede. Ikaw naman, lumabas ka at tumayo. Mahal, sapat ba ang perang dala mo? Sapat na. Anong problema? Bayaran mo ang gastos niya sa gamutan. Gusto kong itaguyod ang isang tao ngayon. Gusto mo akong itaguyod? Nagtatangka ka ba? Mofan, negosyo ang pakay ko. Sige na, pwede na kayong umalis. See you, Su. Kumusta ka naman? Pareho tayong negosyante. Diretso na ako sa punto. Nakuha ko na ang lupa sa World Trade. Sana si AV si Pa. Huwag naman palagi. Nagsusugo ka ng manggugulo. Alam mo naman, medyo komplikado ang paligid ng World Trade. May ilang gang at grupo na namamayani doon. Natatakot ako na kulang sa experience ang mga tao mo. Mas mabuti pang kami na lang ang gumawa. AV si Pang. Paano mo nasabing? Wala akong kakayahan. Ang huwanyo ko. See you, Su. Huwag mong sabihin minamaliit ka namin. Yung mga bagito lang sa security department nyo. Hindi talaga kayang makipagsabayan sa amin. Haha, mukhang. Ang lakas ng Huanyu Security Department. May maling pagkakaintindi kayo. Paano kung ganito na lang? Ngayon na lang, magpasikatan na lang tayo. Kung manalo kayo, atras na kayo sa lupa sa World Trade. Okay ba? Kung matalo kayo, ang lupang ito, maaangkin na ng Lianhua Properties.
Deal. Mufan, ano ang ginagawa mo? Mufan, nabaliw ka na ba? Anong klaseng okasyon ito para magsalita ka? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng lupang yan? Kung matalo ka, hindi mo mababayaran yan kahit sa walang buhay. See you soon. Kayo ang unang nag-offer ng pustahan na yan. Gusto mo nang umatras? Gusto mo bang sirain ang kontrata ngayon? May reputasyon pa ba ang inyong pangkat, Juanyo? Mahal, wala naman akong magawa ngayon. Tutal nakatunganga lang naman ako. Bakit hindi? Hayaan mong tulungan kitang alisin ang mga peste. Per, huwag kang masyadong mayabang. Mamaya, ipapakita ko sa'yo. Paano mamatay? Tara na, maglaban tayo. Papakilala ko lang, ito ang pinuno ng seguridad ng aming kumpanya, si Lolo Bong. Subukan niya, ang seguridad ni Presidente Su. Ganito lang ang ipapaharap mo sa akin. Hindi ba ito insulto sa akin? Paumanhin, Presidente Su, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Si Lolo Bong ay ang kampiyon sa pambansang laban. Isang suntok lang ang kayang bumutas sa bungo ng elepante. Kung takot ka, ibigay mo na lang ang lupa, para hindi may mamatay. Ito lang, kaya kong lumaban ng 10 gamit ang isang kamay. Sapat na, Paolo Santos. Huwag ka nang magyab. Ano bang sinasabi mong pagyayabang? Kahit ito na ang pinakamahinahon ko. Kung totoo ang sasabi, kahit 100, kaya ko. Sapat na, Ministro Wang. Kung manalo ang Departamento ng Seguridad sa pustahan, bibigyan kita ng 10 milyon. 10 milyon. Minister Wang, hindi naman sa pagiging bastos, pero mabuti pang mag-chill ka na lang, kundi baka totoong mawalan ka ng buhay. Naurokan yung bata, nasaan na yung yabang mo kanina? Yee! Xiao Wu. Subukan mo ang lakas nitong si Dawei. Ako si Wu, pangalan ng natalo. Hindi ko kailangang malaman. Hahaha, maganda ang laban. Mahina ang pasensya, mahina na ang kakayahan. Nadadala agad ng salita. Tumahimik ka nga, tapos na ang laro. Hindi ka ba nagnanais na umunlad ang kumpanya? Nagsasabi lang ng totoo. See you soon. Ano sa tingin mo? Lalaban pa ba tayo? Minister Wang, gaano pa kalaki ang kumpiyansa mo? Kalahati, sa tingin ko. Kalahati wala na. Huwag mo nang sirain ang morale. Kung hindi, hindi mo na kailangang bumalik sa kumpanya. Halikan mo ako. Ngayong gabi, tutulungan kitang ayusin ito. Bugo, ngayon pa. Nais mo pang mang-asar kay si Su. Nag-aaway sila sa loob. Si Su, narinig mo ba? Kahit ang iyong tauhan ay umamin na sa'yo. Sa tingin ko, mas magaling ka. Humingi ka ng tawad para umatras sa bit. Hahaha. Kapitan Ben, may paraan ka ba? President Su, bigyan mo ako ng 10 milyong piso. I-transfer mo na ngayon sa account ko. 10 milyong piso. CJ. Asawa ko, kung hahalikan mo ako, hindi na kailangan ng 10 milyong piso, di ba? Manahimik ka. 10 milyong piso, na-transfer na. CJ, President Su. Susubukan ko na. Kapitan Benjo, mabagal ang kaliwang binti mo. Mahina ang lakas ng kanang kamao. Atakehin niya ang kaliwa. Mabilis, iwas. Manahimik ka nga. Kapitan Ben. Su Wan King, natalo ka. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kunin mo ito. Tungkol sa World Trade Center, pwede pa nating pag-usapan. Ginalaw mo ang babae ko, paano ka mamam? Tinamaan mo si President Pang. Daway, patayin mo siya. Paano kaya nakalaban ng batang ito? Kampiyon sa pakikipaglaban, para namang pang kindergarten lang. Imposible nga, si Daway ay hindi natatalo sa ring. Gusto mo bang maranasan mo mismo? Papapatayin kita. Bakit napakalakas niya? Paano mo nagawa yan? Sino ka ba talaga? Ako ay isang security guard, mula sa Huanyu Security Department. Naintindihan mo na ba? Naintindihan ko na. Ikaw, hindi mo pa nga ako kaya talunin. Sige na nga, malas ko. Tara na. President Pang, talo ka na sa sugal, aalis ka na lang. Pirmahan mo ang kontratang ito. Simula ngayon, ang Lianhua Properties ninyo ay hindi na pwedeng makihati sa World Trade Center lot. Pipirmahan ko. CJ, isuot mo ang kwelyo. Masyado mo akong inaapi. Ganoon ba? O gusto mo pa ring dumikit ang mukha mo sa puti? Alam mo ba kung ano ang mali mo? Hindi ko alam. Nagsalita ka ng masama tungkol sa babae ko. Ito ang kahihinatnan mo. Maraming salamat sa iyo ngayong gabi. Ang kumpanya, hindi na kailangang mag-alala patungkol sa World Trade Center. Kung magkakaroon ng problema, hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin, asawa ko. May utang ka pa sa akin na 2 halik. huwag kang lumabis. Pwede kitang bigyan ng 10 milyong piso bilang kabayaran, pero hindi ka makakakuha ng kahit ano mula sa akin. Kung ganon, sa susunod, huwag mo nang asahan na tutulong ako. Ang bayad ko sa labas ng bansa ay mahal. Sa ibang bansa,
Ano ang ginagawa mo? Karaniwan, naglilinis ng basura. Paminsan-minsan, tumatanggap ng maliliit na trabaho. Kailangan pang alagaan ang isang matanda. Mukhang hindi rin maganda ang naging buhay mo sa abroad. Dahil nakabalik ka na, magtrabaho ka ng maayos sa kumpanya, hindi kita papabayaan. Ako, ang marangal na Dark Son of Heaven, ay hindi maganda ang naging takbo. Sobrang competitive na sa Pilipinas ngayon. Sa totoo lang, hindi mo kailangang mahiya. Sa galing mo, sa kumpanya, madali kang mamumukod tangi. Ako, ang marangal na Dark Son of Heaven, kailangan ko pa ba ng approval mo? Pwede kitang gawing assistant head. Pero kahit na, ang agwat ng ating estado at posisyon ay parang bangin pa rin. Mahal ang usapang posisyon. Huwag kang kung ano-anong sinasabi. Baka maputol yan. Tara na, ihahatid na kita sa inyo. Mamaya, magpapadrive na ako ng sasakyan para may kailangan pa akong i-overtime sa kumpanya. Hangit, lahat kayo hangit. Bawat taon, gumagastos ako ng milyon sa Lian Juanyo. Ano pa ng silbi nyo? Young Master Zhou, pakikalma. Hindi namin kasalanan. Si Mufan kasi, masyado siyang kakaiba. Natalo na niya kahit ang national boxing champion. Mas mabuti pang iwasan na lang natin siya. Kung hindi kaya ng boxing champion, ako na ang magpapakilos sa Fierce Dragon Association. Hindi ako maniniwala na kaya niyang lumaban sa 100. Umalis ka. At Yonsei, bagay ba sa akin ang suot ko? Hindi masama. Kung papalitan mo ng black stockings, magiging perpekto na. Kailan ka pa bumalik? Pervert, wag mo akong titigan. Aray. Alam kong kaakit-akit, pero hindi mo kailangang agad. Magpakalapit sa akin. Huwag kang mang-asar. Na-spray na ang paa. Mufan, anong ginagawa mo? Ang lugar na iyon ay hindi kailanman nahawakan ng iba. Tutulungan kitang ituwid ang buto para mas mabilis gumaling. Huwag. Bitawan mo ako. Mufan, paano mo nagagawang samantalahin ang iba? Tingnan mo ang alien. Aray. Tapos na, subukan mong maglakad. Talaga bang magaling na? Paano mo nagawa yan? Ginagamot ko ang paralysis at intellectual disability sa itaas at ang koma sa ibaba. Dala ko ang himala, gamot sa lahat ng sakit. Ako nga ang tinutukoy na yon, kung hindi lang dahil sa aking 2 golden needles, na naiwan sa ibang bansa at hindi ko nakuha. Kahit patay na tao ay kaya ko pa siyang buhayin. Magaling. Bilisan mo at tingnan mo si Ate Yongsi. Paralysis, pagka-intellectually disabled, o kawalan ng kakayahang magkaanak. Kung hindi dahil kay Ate Zimo, aalis na ako ngayong gabi at sinasabi pa niyang isa siyang divine doctor. Ang tradisyonal na Chinese medicine ay nakabatay sa 4 na pamamaraan, pagmasid, pakikinig, pagtatanong, at paghipo. Nakita mo ba, Ate Yongsi, kung ano ang karamdaman niya? May panloob na lamig at hindi maayos na daloy ng dugo sa matris. Anong ibig sabihin niyan? Kailangan ko bang sabihin ng diretsyo? Menstrual cramps. Ang karamdaman ni Ate Yongsi ay problema na niya sa loob ng 10 taon. Uminom na siya ng iba't ibang gamot pero walang epekto. Bawat buwan, namamatay siya sa sakit. Tama na, alam ko ang tungkol sa sarili kong katawan. Nagpagamot na ako sa ospital, pero walang nagawa. Para sa ibang tao, tiyak na walang solusyon. Pero para sa akin, mo ang divine doctor na ito. Madali lang yan. Mufan, anong solusyon mo? May solusyon naman. Pero ang pamamaraang ito, alam mo. Anong solusyon? Ang pagmamasa ay nangangailangan ng pagtanggal ng damit. Ikaw, bastos ka. Ayoko. Edgu, para kang iba ngayon, noong gabi kagabi. Huwag kang magsalita ng kung ano-an. Lasang kaming lahat noon. Hindi naman kami ganoon palagi. Hay, kahit pa ang solusyon, nasabi ko na sa inyo. Gusto nyo bang ipagamot ko? Bahala kayo. Hoy. Xiao Fan, halika dito sandali, ate. At Zimo. Mayroon akong ibibigay sa iyo. Ay, CJ. Ako naman, may pupuntahan ako mamaya. Ate Gyu, kung kaya mo itong tanggapin, magbabad muna sa tubig na may luya. Maligo ka muna, para mawala ang lamig. Pagbalik ko, gagawin ko ang masahe mo. Ming yan. Sa tingin ko siya ay, hindi naman gagawa ng masama sa akin. Dahil nag-aaral siya ng medisina, dapat hindi niya gagawin sa katawan ng pasyente anumang masamang intensyon. Ano ang ginawa mo sa kanya? Sobrang tindi. Hindi ko sinasadya na matamaan. Hindi naman siguro magkakaproblema. CJ, kung gayon, susubukan ko siya. Kung hindi gumana, sisipain ko rin siya. Kung gayon, Ate Yongsi, mauuna na kaming maligo. At Zimo, anong kailangan mo, Ate Zimo? Ang pinuno ng Bloodkill, si Asura, ay lumabas na. Lord Shura, 3,000 malalakas na mandirigma mula sa madilim na mundo ay nakatipon na. Napakahusay. Ang Clan Su ay gumagawa ng gulo sa internasyonal na arena kamakailan. Ang ilang mga oligarko ay hindi na masaya. Pumunta ka at tapusin mo sila. Opo. Lord Shura, paano kung kasama rin si Caesar? Kung gayon, hulihin natin sila lahat. Caesar, ang iyong guro, ay wala na sa mundong ito. Ano ang ipanlalaban mo sa akin? Ang mga Asura ay nagtitipon ng lakas. Nagmamadali silang patungong Dragon Country. Siya ay darating para sa iyo.
Mabuti na lang, para hindi ko na siya kailangang hanapin. Nakapasa na siya sa God Realm. Paano ka pa nakakangiti? Isang God Realm expert. Kakayanin niyang mag-isa na wasakin ang medium-sized na bansa. Kahit ang God of War ay hindi makayanan siya. Astig! Xiao Fan, huwag kang maging kampante ha. Magkaroon ka naman ng sense of urgency. Kahit gaano ka pa kalakas, hindi ka pa rin naman nasa God Realm. Ako, Itong, ang pangunahing libangan ay mga magagandang babae. Ang pangalawang libangan naman ay ang pagpatay sa mga tinatawag na God Realm experts na ito. Mga talunang asura lamang sila. Sige na, hindi na kita mapipili. Nag-aalala ang aking ama sa iyong kaligtasan. Nagpadala siya ng mga bagay na ito. Sana hindi mo magamit ang mga ito. Singsing ng tagapatay ng mga Diyos, gintong karayom ng dalo, utos ng hukbong anghel. Itong matandang, paano niya nagawang ibigay ang mga kayamanan na ito sa akin? Ngayon, napagtanto mo na. Ang kaseryosohan ng problema, di ba? Kung gusto mong ipaghiganti ang iyong mga magulang, pagbutihin mo ang iyong paghubog ng puso sa makamundong paglalakbay para makapasok ka sa God Realm sa lalong madaling panahon. Sige na, pagod na ang tainga ko sa paulit-ulit. Hay! Sige, aalis na ako. May dalawa pang magagandang babae sa bahay na naghihintay sa aking pagmamahal. Naku, Ate Yongxi, nakalimutan nating dalhin ang ating mga damit na pamalit. Naku, nabusi lang tayo sa paglala. Kunin ko na lang. Teka, paano kung si Mufan biglang bumalik? Hindi naman siguro siya babalik agad, di ba? Ayos lang, kukunin ko. Wala akong nakita. Huwag kang lumabas. Manyakis! Hindi ko naman sinasadya. Sino ang makakaalam na kayo pala ay ganito ka-wild sa bahay? Nagkukunwari ka pang inaapi ka? Kami ay dalawang dalaga, at nakita mo kaming hubad. Wala pa kaming nasasabi. Ay, hayaan mong ipakita ko sa'yo. Huwag na. Mas mabuti pang bilisan. Bigyan mo ako niya ng masahe. Mufan, kailangan mong makabawi sa iyong pagkakamali. Kung hindi mo magagamot ang sakit ni Ate Yongxi, ipapaalis kita kay President Su. Kung gayon, lumabas ka na. Bakit? Gusto mo bang paalisin ako? Para magkaroon ka ng masamang balak kay Ate Yongxi. Kapag ako ay nagpapagaling, ayaw ko sa may gumugulo sa tabi ko, lalo na ang iyong daldal. Malaki ang epekto nito sa aking paggamot. At Yongxi, magbabantay ako sa labas. Kung magtatangka siya ng masama sa iyo, gagawin ko siyang ganap na kastrat. Humiga ka, itiklop ang mga tuhod. Bagamat maganda ang asawa, pero sa katawan, mas matindi si Ate Gyu, ay ang dragon kidney. Hoy, anong ginagawa mo? Tapos na, napasama ako sa maling barko. Umiinom din siya ng gamot. Tatawagin ko ba si Mingyan? Ayos na, medyo naiinitan lang ako. Kumusta ang pakiramdam mo? Mainit ang kamay mo. Dahil yan sa pagpasok ng lamig sa iyong katawan, na nagiging sanhi ng hindi magandang daloy ng dugo. Kaya ang temperatura sa bahaging ito ng iyong katawan ay mas mababa kaysa sa ibang lugar. Ang sarap sa pakiramdam. Ako naman, ginagamit ko ang init ng aking palad para magpasok ng tunay na ki sa iyong katawan upang mapabilis ang daloy ng dugo at maalis ang lamig. Kapag uminit na ang iyong katawan, saka ka magiging komportable. Ano na ang nangyayari sa akin? Hindi, kailangan kong maging mas desente. Hindi ko mapigilan. Gyu, sa proseso ng paggamot, huwag kang magpapanik. Dapat malapit na. Pero maaari pa akong magpatuloy ng bahagya. Kailangan ba ng pagpapatibay ng bisa? Huwag kang hihinto. Diyos ko. Hindi kaya agad susuko si Lyra? Nararamdaman kong hindi ko na mapipigilan. Kung magpapatuloy ito, kakarmutin na naman ang dragon kidney. Marco, hayop ka. Marco, ano ang ginagawa mo? Hindi ito ang iniisip. Bumalik na ako. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Ano ang ginagawa ninyo? Wala lang. Marco. Hindi talaga kita nilinlang. Nandito rin si Ate Gyu. Umalis ka. Lumabas ka rito. Matutulog ka sa labas ngayong gabi. Hindi. Ito ang bahay ko. Ang tindi ng mga babaeng ito. Kinuha pa ang wallet ko. Gusto ba talaga nilang matulog ako sa kalsada? Makikipagsapalaran na lang muna ako. Naku po, ano yun? Nakagulat ka. Isa lang siyang palaboy. Sinasabi ko sa'yo, ayon sa impormasyon, si Reyes ay nakatira sa loob. Si Panginoong Lucifer ay nagbigay na ng utos na patayin. Dapat magtagumpay, hindi pwedeng mabigo.
Lene, isang babae lang naman. Kapag lumabas kami mula sa kanuraning madilim na mundo, mayroon pa bang hindi namin kayang pasukuin? Halika na. Ang kanuraning madilim na mundo, si Asura ay nakialam na rin. Nahulog tayo sa patibong, umatras agad. Sabi ko ba pwede na kayong umalis? Lumabas ka na, ligtas na. Hindi ko po inaasahan na ganito kabaliw ang mga mamamatay tao na ito. Buti na lang po tumawag kayo para balaan ako kanina. Hoy, asawa ko, may gustong pumatay sa'yo. Hindi kita niloloko. Isipin mo kung kaninong interes ang nasagi mo kamakailan. Lumabas ka muna sandali. Ang susunod na eksena ay maaaring medyo madugo. Sige po, mag-ingat kayo na lang. Hoy, tama na, huwag ka nang magkunwaring patay. Kung magkunwari ka pa, gagawin kitang totoong bangkay. Apo, huwag ka nang magpanggap. Mga kapatid, nagkamali kami ng pagkilala sa inyo. Hindi na namin siya gagalawin, pakawalan mo na kami. Iniisip mo bang ito ang bahay mo? Parang bahay mo lang kung pumasok at lumabas. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa inyo? Ano ang gusto mo? Dahil ayaw ninyong dalawa magsalita. Kung gayon, mamatay na kayo. Hindi naman siguro, iniisip mong talagang tanga ako. Sige na, bumaril ka. Ngayon, pwede mo nang sabihin, di ba? Sino ang nagpadala sa inyo? Patayin mo na ako. Tingnan natin kung ilang binti mo pa ang kaya kong pilain. Opo, si Lord Lucifer ang nagdala sa amin dito. Lucifer. Kaya pala, kilala mo ba si Lord Lucifer? Talaga bang dati ka na rin? Mula sa kanluraning madilim na mundo? Hayaan mo akong mabuhay. Bumalik ka at sabihin mo kay Lucifer. Kung maglakas loob siyang pumasok sa Pilipinas, buburahin ko ang kanyang organisasyon na Suitean. Kahit kaya mong talunin kami, impossible. Ang makakalaban ni Lord Lucifer, lalo na't may hindi mabilang na mga eksperto. Organisasyong Suitean. Tingnan mo ito. Ito ba ay daliri ng Diyos na pumatay? Kaya pala kayo si Lord Caesar. Nararapat kaming mamatay. Hindi ko alam na si Emperor Caesar ay nasa Pilipinas din. Tandaan mo ang sinabi ko. Umalis na kayo. Opo, bilisan nyo. Sabi ko sa inyo mula sa banda rito. CJ. Naku, hindi. Nasaan ang dalawang mamamatay tao? Umalis na. Bakit ka pa nandito? B. Reyes, kakaligtas ko lang sa'yo. Hindi mo pwedeng tanggalin yan. Hoy, sige, umalis na tayo ngayon. Matutulog na lang ako sa park. Bumalik ka po sa kwarto mo at matulog. Talagang kahanga-hanga si Mengyan. Hindi lang niya sinara ang pinto, pati ang mga bintana ay nilock niya rin sa akin. Matulog ka po sa kwarto. Talaga? Ano po ang iniisip mo? Sa sahig ka matutulog. Ikaw, malamig po ba kayo? Hindi. Oh, Hindi niya siguro gusto na sa kama ako matulog. Yan ang para sa pagiging bastos mo. Hindi mo ba maintindihan ang isang bagay na ganito kasimple? wow, Mufan, ginawa mo ba lahat to? Ano sa tingin mo? Sulit naman di ba na makasama? Hindi ko akalain na may ganyan ka palang galit. Astig ang gawa mo. Hindi mo kailangang pumasok sa kumpanya ngayon. Mag-chef ka na lang sa bahay. Bibigyan ka pa rin ng sahod. Uy, sige na, asawa ko. Kailangan mong malinawan sa sitwasyon. Ako ang may-ari ng bahay. Ikaw ang umuupa, di ba? Ayoko lang kasing ma-pressure ng tatay ko sa kasal kaya ako lumabas ng bahay. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang fiyan ko. Talagang sumpaan, hindi matakasan. Tanggapin mo na lang. Impossible. Ang lalaking mapapangasawa ay dapat isang tunay na lalaki. Dapat mas magaling siya sa akin. At kayang protektahan ako. Ikaw naman, sa 2 araw na ito, medyo okay ang performance. Pero, malayo pa rin sa inaasahan ko. Napakahirap mo namang pakibagayan. Suzong, kung ayaw mo kay Mufan, ako na ang kukuha sa kanya buong araw. Yongxi, anong ibig mong sabihin? Naku, ilang treatment pa ba ang kailangan ng sakit ko? Mufan, umakyat na tayo. Hindi pwede. Si Mufan ay dapat akin ngayong araw. Diyos ko, kagabi silang 2 sa kwarto. Ano ba talaga ang nangyari? Suzong, hindi mo ba pinakaayawan si Mufan noon?
Yongxi, ang ibig kong sabihin ay may trabaho si Mufan ngayon na kailangan niyang gawin sa labas. Sa gabi, kung ano man ang gusto mo, gamitin mo siya hanggang gusto. Hindi ako isang bagay. Bakit niyo ako basta na lang paglalaruan? Mufan, nangako po kayo sa aking ama na palagi ninyo akong poprotektahan. Pagkatapos na nangyari kahapon, kailangan po kita para bantayan ang kumpanya. Hindi po pwede. Kailangan po niyang manatili kasama ko ngayon. Hindi po pwede. Kailangan po niyang bumalik sa kumpanya kasama ko. Kailangan niya akong samahan. Hindi po pwede. Mingyan, sabihin po ninyo, sino ang dapat niyang samahan? Mingyan, pag-isipan mo, ang mga sapatos at damit mo noon ay hiniram ko sa iyo. Mingyan, ang sahod mo po ay galing sa akin. Maaari po ba akong magbigay ng sarili kong opinyon? Hindi pwede. Sa tingin si Ate Wan King sa umaga, at si Ate Yun si sa gabi. Mas katanggap-tanggap na iyan. Sino ako? Nasa saan ako? Ano ang ginagawa ko? Hi, Mufan. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa security department ka? Napakabagot sa security department. Puro mga magagaspang na lalaki. Naparito ako para humingi ng tulong sa'yo. Anong tulong? Nakilimutan mo na ba? Kahapon, ikaw ang bahala. Hindi pwede. Ngayon, ikaw ay kay President Su at kay Ate Yun. Hindi ko pwedeng tanggapin. Malinis ang aking pangalan sa kanila. At saka, ikaw ang unang lumapit. Hindi pa nga ako nakakabawis. Noong kahapon, nakatayo lang ako dyan, tapos ikaw ang kusang lumapit. Sige, sabihin mo, anong gagawin mo? Paano mo ako babayaran? Dapat kahapon pa lang, pinatay na kita. Mga walang magawa kayo, no? Hindi ko man lang kayo makita ng matagal. At nandito kayo para guluhin si Mingyan. President Su, wala kami. Tinitigan namin ang problema sa pondo ng kumpanya. Oh, sige nga, sabihin mo kung ano ang problema. Ang kumpanya natin, ang dami ng bad debts. Kung magpapatuloy pa ito, magiging malaking problema ito. Magaling ang sinabi mo. Paano mo nalaman yan? Nakasaad naman sa mga dokumento. Si Mang Teacher ng Meng Longhui, talagang may utang na 300 milyong piso sa kumpanya para sa balanse. Dahil malaya ka naman, kunin mo na iyan. Kung hindi, kakanselahin ko ang ating kasal. Asawa ko, ikaw, talagang mahilig kang magpagawa ng trabaho, no? Binibigyan mo lang ng dahilan yan. Hindi ako nakikipag-usap. Kung hindi mo magawa ang maliit na bagay na ito, talagang pagdududahan ko. Kung may kakayahan ka pa bang protektahan ako. Pang-asar ba to? Pasok yan sa akin. Tanggap ko to. Magaling, bibigyan kita ng 7 araw. Kung hindi mo magawa, paalisin kita sa villa. Hindi kailangan ng 7 araw. 7 oras lang. Aayusin ko na to. Naku, anong klaseng organisasyon ba ang Samahang Malupit na Dragon? Lagot ka. Hindi basta-basta kalaban ang Samahang Malupit na Dragon. Sinasabing itinatag ito ng isang elder na may dugong pumatay. Ito ang nangungunang organisasyon sa lungsod ng Ginto. Ang utang na ito, 2 taon na namin gustong makuha pero hindi namin nakuha. Madali ba akong pagtripan? Ang maliit na Samahang Malupit na Dragon. Mababawi ko ang utang ng madali. Huwag kang magyabang. Sa tingin, si Presidente Su ay nagagalit lang muna. Siguradong hindi kanya papayagang maningil ng utang. Hahanapin ko si Presidente Su mamaya para umapela. May iwan na lang ito. Naku, saan ka pupunta? Maniningil ng utang. Bobo nito. Kung magagalit mo si Kuya Teacher, mawawala pa ang buhay mo. Kuya Teacher, narinig ko na nagpadala si Bereyes ngayon para maningil ng utang sa'yo. Pero narinig ko na hinahabol mo siya pala. Bakit? Sinugo ka ba niya para maging tagapamagitan? Kung gusto ko bang magbayad o hindi, hindi ikaw ang pwedeng magpasya. Wala, Mang Teacher, ang ibig kong sabihin, bigyan mo ng husto, ang mga taga-Huanyu Group na nagpapautang. Ako si Mang Zhou, magbibigay ako ng malaking gantimpala. Hahaha, walang problema. CJ, hindi ko naguguluhin ang kasiyahan mo, Mang Teacher. Bakit ka nandito? Natatakot akong baka gumawa ka ng kalokohan at mapahamak ka. Sino kayo? Kami ay mga empleyado ng Huanyu Group tungkol sa nakaraang balanse ng proyekto. Gusto naming makausap si Mang Teacher. Mangunguta, pupunta sa Jin City para singilin ang Menglonggang. Baliw ka ba? Umalis na kayo. Kita mo, sinabi ko na hindi ito gagana. Kung gayon, ikaw na lang kaya. Sige nga. Hindi pa kayo alis? Gusto nyo bang Nakita mo na, pag naniningil, dapat mukha kang naniningil. Lagot na. Kailangan na nating tumakbo. Kapag lumabas si Mang Teacher, siguradong patay na tayo. Bakit tatakbo? Hindi pa natin nakukuha ang pera. Gusto mo na bang mambata, lakas ng loob mong pasukin at saktan ang kapatid ko? Pagod ka na bang mabuhay? Kaibigan, lahat tayo ay mga sasakyang tumatakbo sa daan, mga barkong dumadaan sa ilog. Ano man ang iyong pinanggalingan, nilapastangan mo ang aking lugar. Siguro, hindi ka isang hamak na walang pangalan.
security guard mula sa departamento ng seguridad ng Huanyu Group. Marco. Bata, niloloko mo ako. Kuya Hugh, totoo kaming taga Huanyu Group. Naparito kami para kausapin kayo tungkol sa mga natitirang bayad para sa mga proyektong ito. Hindi pa ako nakakabayad ng utang. Magpatawag ka ng mga tao. Ang lalaking ito. Siya, ang babaeng ito. Marco, ano na ang gagawin natin? Mukhang ayaw na nilang magbayad. Sa ganitong oras, iniisip mo pa rin ang pagbabayad? Bata, sa susunod na buhay, kapag nagkatawang tao ka, panatilihing matalas ang iyong mga mata. Kuya Hugh, ang batang ito ba ang nanggugulo? Ngayon din. Bata, gusto mo bang mabuhay? Haha, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Haha. Ilagay mo ang supot na ito sa ala at ipainom mo sa iyong baba. Maaari ka nang umalis. Hahayaan na lang siyang umalis. Anong Kuya Hugh, ang bait mo naman, hindi mo man lang siya sasaktan. Lene, ano pa ang hinihintay mo? Marco, ikaw. Ito. Hindi ka ba nagpapalakas kanina? Ngayon, ginagawa mo ito sa sarili mong babae. Si Kuya Hugh ay kapatid ng pinuno ng samahang matapang na dragon. Ang sinasabi niya, hindi kaya sundin ng batang ito. Ang dalagang ito ay isang kagandahan din. Mamaya, Kuya Hugh, maaari ko bang? Ganito lang, paiinin mo siya, maaari kang mabuhay. Hahaha. Ang baso ng alak na ito ay inihanda para sa'yo. Bibigyan din kita ng pagkakataon. Inumin mo. Babugbugin kita mamaya, at iiwanan kita ng buhay na parang aso. Kawalang galang, paano mo nagawang hindi igalang si Kuya Hugh? Naghahanap ka ng kamatayan mo. Pinagsalita ka ba? Bata, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Paiinin mo siya ng alak na ito, kung hindi, kahit gaano ka pa kagaling lumaban. Pero ang dalawang kamao ay hindi tatalo sa 4 na kamay. Hindi ako maniniwala na kaya mong talunin ang dami ng tao sa labas. Mahigit 20 kapatid. Samahang matapang na dragon. Ganito lang kadami. Ikaw, tao ka pa ba? Mukhang ngayong araw itong alak. Kailangan mong inumin. Tao ako ng samahang matapang na dragon. Kung hindi mo ako gagawin, kasama mong lalapastanganin ang buong samahang matapang na dragon. Ang buong grupo ninyo, pataas at pababa, ay makikiramay sa iyong pagpanaw. Ikaw. Anong klaseng samahang matapang na dragon niya na hindi ko kayang kalaban? Nalapastangan mo ang aming samahang matapang na dragon. Sasabihin ko sa'yo, ang huling nakalapastangan sa amin ng samahang matapang na dragon, ang damo sa kanyang libingan ay 3 talampakan na ang taas. Marco, tawag siya ng tawag ng tulong. Tatawag siya para humingi ng tulong. Hayaan mo siyang tumawag. Hindi pa natin nababawi ang perang ito, kaya kukunin na lang natin sa kanyang amo. Hoy! Kuya Paulo, bigyan mo pa ako ng 10 araw. Tiyak na makukuha ang 5 milyong piso. Tiyak na makukuha. Julius. Anong nangyari? Hoy kuya, binugbog ako sa Fierce Dragon Club. Interesante. Sa lahat ng taon na ito, wala pang nangahas na manakit ng ganito. Ang mga tao ko sa Fierce Dragon Association. Paupuin mo sila ng nakaluhod habang hinihintay ako. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya niya. Lumayas ka. Dumating na ang aking kuya. Inutusan kanyang lumuhod at maghintay sa kanya ng maayos. Huwag mong isiping makakatakas ka. Kung hindi, papatawan ko ng kamatayan ang buong pamilya mo. Si Peng Jinlong. Anong Peng Jinlong? Kilala mo ba siya? Lagot na. Malaki ang gulo nating pinasok ngayon. Ang kuya niya ay ang boss ng Fierce Dragon Association, si Peng Jinlong. Kahit si Bea Reyes ay hindi siya kayang awayin. Walang problema. Ako naman, naniniwala akong isa siyang taong makatwira. Kung hindi ako mag-aatubiling turuan siya kung paano maging makatwira. Dumating na ang aking kuya. Ikaw na bata ka, maghintay ka na ng kamatayan. Malapit na ang aking kuya. Paco, sino ang naglalakas loob na gumawa ng gulo sa teritoryo ko? Siya, itong binatilyo na ito. Hindi lang siya pumunta rito para hingan tayo ng proteksyon, kundi pati na rin sinaktan niya ang mga tauhan natin. Lene. Sir Cardo, hindi po ganyan. Nandito lang po kami para kunin ang huling bayad. Ang kaibigan ko ang kumilos, dahil si Kuya Hu ang naunang kumilos.
Tigil, tigil, tigil. Hindi ko pakialam kung sino ang tama o mali. Dito, sinasabi kong mali ka, ibig sabihin mali ka. Dahil mali ka. Kailangan mong magbayad ng kapalit, isang braso bawat isa. Si kuya ay si kuya, ang pagkilos niya ay dominante talaga. Benigno Reyes, di ba? Bibigyan kita ng 2 minuto para malaman ang sitwasyon dito. At saka siya, humingi ng tawad at magbayad. Humihingi ng tawad. Yumuko at humingi ng tawad. Dapat malakas ang pagyuko. Dapat marinig sa 3 palapag sa ibaba. Maya, ano sa tingin mo? Nakikiusap ako sa iyo. Maaari bang bawasan mo ang iyong sinasabi? Bata. Sinusubukan mo akong lokohin, ay walang silbi, sa lungsod ng ginto, walang sinuman ang naglakas loob, nabantaan ako, Benigno Reyes. May 1 na kayong minutong natitira. Ideal mo pabalik ang numerong ito para sa akin. Kuya, huwag kang malinlang ng batang ito. Gusto kong mamatay ang batang ito na malinaw. Tama nga. Hello. Kamusta? Ako si Yara. Kuya, ano ang nangyari sa'yo? Opo, ito ang personal na numero ni Ginang Yudi. Si Ginang Yudi, ang nangungunang magnanakaw na demonyo ng Bloodkill. Ito, paano ito posible? Anton Cruz, paano mo nakuha ang personal kong numero? Binigay ito sa akin ng isang kabataan. Aba, siya pala. Ang walang puso. Mukhang, nagkausap na kayo sa telepono. Pakiusap, kakilala mo ba si Ginang Yudi? Hindi, sabi ko na nga ba, isa lang siyang hangal. Paano niya makikilala si Ginang Yudi? Siya ang ating elder, isang tao na hindi namin kayang abutin. Na, hindi masyado. Ilang beses lang. Maaari po bang malaman ang inyong pangalan? Naku, nasabi ko na kanina. Paulo Santos, isa akong security guard, ang pangkat Juanyo. Ako ang bahala dito. Naiintindihan mo? Opo, maldita talaga ang dila ko. Hindi ko nabantayan ng maayos ang mga tauhan ko. Nagkasala po ako sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng paliwanag ngayon din. Security guard lang naman siya, di ba? Naku, halika dito. Kuya, maawa ka sa akin. Yuko ng malakas para sa akin. Kuya, patawarin mo ako. Yuko. Marco, hindi ba masyadong malupit ang pagtrato na ito? Yuko, mula sa sandaling nagplano siya laban sa'yo, nakatakda na ang kanyang kapalaran. Ang lalaking ito minsan ay mukhang gwapo rin. Hindi na ako maglalakas loob sa susunod, ginoong mo. Sige na, naparito ako para maningil ng utang. Ang inyong samahang matapang na dragon, may utang na 300 milyon sa Juanyo Group. Dapat nang bayaran, di ba? Bayad. Talagang magbabayad. May iba pa po kayong ipag-uutos. Wala na, tara na. Salamat po, ginoong mo. Bumangon kayo, kunin ang pera para kay agad. Kuya. Asawa ko. Sabi mo gusto mo ako. Paulit-ulit na tawag mong asawa. Mga lalaki talaga, pawang mga Kapag tinawag mo ako ulit niya, pupunitin ko ang dila. Hindi naman ako basta-basta tumatawa. Si Lolo Su ang nag-certify ng aming relasyon. Ako ang iyong tunay na fan. Mo fan, hindi ko akalain na napakawalang hiya. Kung hindi mo magawa ang mga bagay, pupunta ka sa tatay ko para magsumbo. Ano ang ibig mong sabihin? Kakagaling ko lang sa Menglong Hui na kumuha ng 300 milyon. Tama na, kung talagang nakuha mo, bakit mo pa siya hihinga ng tulong? Utusan mo akong bawiin ang utos ko. Hindi ka pwedeng paulit-ulit na walang katwiran dahil lang maganda ka. O, tingnan mo muna ang tseke. Hindi na kailangan. Napagalitan na ako ng tatay ko at pinakain kanya bilang paghingi ng tawad. Sakay na. Ayoko, hindi ako kumakain ng biyaya. Kailangan mong sumakay kahit ayaw. Sakay. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ano pa ang silbi ng pagpunta? At saka, gusto kong kumain kasama si Menyan ngayong gabi. Hindi. Mufan, mas mabuti pang sumama ka na lang kay Sus. Kung mayroon mang hindi pagkakaunawaan, mas mabuti nang ayusin ninyo. Kung gayon, 3 tayong magkakasama. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Limitado lang ang pasensya ko. Akala mo papansinin kita? Menyan mahal, ano ang gusto mong kainin ngayong gabi? Tapos na, malaking gulo ang nagawa ko. Galit si President Su. At saka, sino ang nagbigay pahintulot sa iyo na tawagin akong mahal? Sinadya ko lang siyang inisin. Para kanino ang nakasimangot niyang mukha? Mufan, patawarin mo ako. Bakit ninyo ako isinasama sa away? Sa susunod na linggo sa opisina.
ipapaalis kita kay President Su. Hindi ba kayo magkaibigan? Ayaw na ayaw ni President Su kapag may humahawak sa gamit niya. Lalo pa kaya ang agawin ang lalaki niya. Ano bang biro yan? Iniisip ba niya akong lala? Ayaw niya sa akin, at ayaw ko ring pansinin siya. Si President Su ay may pagkat-Cinderella. Kung talagang kinamumuhian niya ako, hindi na sana siya lumapit. Kayo talagang mga babae. Ay mahirap intindihin. Huwag na nating pag-usapan niya. Tara na, dadadlihin kita para sa isang malaking handa. Mufan, tayo. Nasa maling lugar tayo, di ba? Ito ay Michelin 7-star restaurant. Para lamang sa 3 kilalang grupo sa Jinchen at sa 5 malalaking organisasyon. Tayo, hindi tayo pagsisilbihan. Huwag kang mag-alala. Maging aking sinta. Ito ang pamantayan. Pagkatapos kumain, bumalik ka at magmayabang kay President Su. Inggit na inggit siya. Oh, Liu Xiao, tingnan mo. Hindi ba si Chen Mengyan yan? Oh, Chen Mengyan, bagong intern ka lang, di ba? Ang mamahaling restaurant na ito. Kaya mo bang pumunta dito? Sino ang taong ito? Nagsasalita ng kakaiba ang tono. Mula ba siya sa mundo ng mga patay? Siya si Liang Mayer, si Liu Zikai. Kaklase ko siya sa universidad. Noong nasa eskwelahan kami, lagi siyang kontra sa akin. Mas mabuti sigurong iwasan natin sila. Hindi naman siguro ganyan, Chen Mengyan. Magkaklase tayo noon pa. Kaarawan ko ngayon, ako ang nagpabook ng buong lugar. Bigyan mo ako ng respeto at sumama ka kumain. Bigyan ka ng respeto. Sino ka ba para sabihin niya? Ikaw pa ang sumagot kay Boss Liu. Sino ito? Ang sugar baby ni Chen Mengyan. Tingnan mo nga ang suot mo. Ay, mas mahal pa ang sintas ng sapatos ko kaysa sa buong kasuotan mo. Liu Zikai, huwag ka namang masyadong lumampas. Isang hapunan lang naman yan. Sige, payag ako. Ikaw naman, wala kang silbi. Sasama ka ba kay Mengyan? Yee! Gusto mo lang kumain ng libre sa akin. Tingnan mo mamaya kung paano kita paglalaruan. Masaya ako na nakadalo kayo sa aking birthday party. Ngayon, malaya kayong kumain at ako ang sasagot. Ipakikilala ko lang, siya si, basta. Kasama ni Chen Mengyan. Teka, kasama niya. Talagang pinilit lang niyang sumama. Pasensya na po kayo. Liu Zikai, huwag kang mang-api. Siya si Mufan, hindi siya kahit... Liu Xiao, hindi ka po makatarungan dyan. Napakahirap na pagkakataon na magkasama-sama tayo bilang magkakakla. Pinapasok mo itong pulubi para makasama sa atin. Hindi ba nakakahiya? Na, Liu Xiao, ang iyong katayuan ngayon ay hindi na tulad ng dati. Ang balita mo'y alam mo agad. Ano po ang nangyayari, Liu Xiao? Bakit mo itinatago ang magandang balita? Ay naku, hindi naman malaking bagay. Ginawa ko lang ay isang kasunduan sa Xosh. Nakilala ko ang kanilang mga elder sa kanilang lupain. Nakita ng mga elder ang aking kakaibang pangangatawan. At iginiit na tanggapin ako bilang kanilang huling estudyante. Kaya naman, Blood Slaughter. Ang Blood Slaughter ay ang numero 1 underground organization sa buong mundo. Malakas ang kanilang kapangyarihan, hindi na kailangang sabihin. Nasa kanila ang kontrol sa pandaigdigang pananala, transportasyon at ang mga pinagkukunan ng enerhiya. Kaya, tingnan mo, kung hindi dahil sa kung sino man dito sa bansa, Dark Son of Heaven, hindi maglalakas loob ang Blood Slaughter. Kung hindi, matagal na nilang sinakop ang buong mundo. Kung gayon, Liu Xiao, simula ngayon, dito sa Jinchen, maghahari-hari ka na rito. Naku, sinabi ko na hindi yan malaking bagay. Simula ngayon sa Jinchen, kapag may gumulo sa'yo, banggitin mo ang pangalan ko. Siguradong ligtas ka. Okay. Bati ka, Liu Xiao. Bati. Naku. Liu Xiao, ang gwapo mo talaga. Kailan mo ako dadalhin? Para makilala ang elder ng Blood Slaughter. Walang problema, dadadlihin kita kapag may oras ako. Kahit ang mga pinakamababang tao ng Blood Slaughter ay tinitingala na. Mga talunan lang sila. Kapag isang araw ay hindi ako masaya, papapatayin ko silang lahat. Nagsasalita ka ng hindi maganda tungkol sa Blood Slaughter sa harap ni Liu. Gusto na yatang mamatay ng batang ito. Talagang parang bagong silang naguya na hindi takot sa tigre. Tinatayang hindi alam ng batang ito kung ano ang Blood Slaughter. Kung ano ito, para siya ay mangarap ng gising. Bata, naghahanap ka ng kamatayan. Paano mo dinudumisan ang karangalan ng Blood Slaughter? Talagang hindi kayang galitin ng ordinaryong tao. Mas malapit na yan. Dali, humingi ka ng tawad sa akin. Hindi ko pa tapos sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, bilang ang makapangyarihang tinutukoy ninyo, kahit na, ipagupit ang ulo ni Ashura, ang Panginoon ng dugo at pagpatay, gawing sisidlan ng ihi, hindi siya mangangahas na tumanggi. Narinig niyo ba yun? Isa lang siyang hangal. Hoy bata, kakagaling mo lang ba sa mental hospital? Gusto mong ipatawag ko ba? Ang iyong attending physician. Tama na. Huwag mo nang patulan ang hamak na yan. Magpatuloy na lang tayo sa ating usapan. Hindi ba't kakain tayo? Kulang-kulang ang mga ulam. Servidor, menu. Kain. Parang gutom na espiritong namamanata ka sa pagkain. Hoy, talaga namang, hindi ka pa nakakakita ng 7-star Michelin restaurant.
makinig ka sa akin. Samantalahin mo ang pagkakatao. Kung hindi dahil sa pagsama mo sa akin ngayon, hindi mo kayang bilhin kahit isang butil ng mani. Nakakainin mo. Naiintindihan mo ba? Sino ang nagsabing hindi ko kayang kumain? Servidor, dalhin mo lahat ng nasa menu. Na pala, ang mga sangkap, kailangan ang pinakamaganda sa buong mundo. Ang mga chef, kunin din ang pinakamagaling. Walang limitasyon sa budget. Ginoo, totoo po ba ang sinasabi nyo? Singsing ng Emperador. Paano niya nakuha yan? Baka kaibigan ni Caesar. Kailangan ko talagang magpakitang gilas. Sige po, Ginoo. Sandali lang po. Chen Meng yan. Anong klaseng mga tao ang dala? Ibalik mo na siya agad sa mental hospital. Huwag kang lumabas para magpahiya. Hangin. Wala ka na bang hiya? Dahil lang sa pagiging mapagbigay ni Yang Master Liu sa panlilibre. Nagdagdag ka pa ng mga mamahaling ulam. Talagang mahirap ka. Anong espesyal kay Mufan? Dito, kahit pinakamurang ulam ay 1,000 piso. Na pala. Yun, may nagsabi kanina na hindi ko kayang kumain ng mani. Pahingi naman ng 10 order. Waiter, bigyan mo ako ng in-order ko lagi. Supreme na set meal. At, tandaan mo ang mga in-order ng batang ito. Mamaya, ipabayad mo sa kanya mag-isa. Yun, Young Master Liu, pasensya na kung magiging prangka ako. Ang Supreme set meal na in-order mo ay kasya lang sa amin. Pinakamababang pamantayan sa paggasto sa restaurant. Pero ang mga in-order ng Ginoong ito, sa dami man o sa kalidad, ay higit pa sa in-order mo. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kung handa kayong maghiwalay, pakilipat po sa ordinaryong private room sa tabi. Ulitin mo nga po, sa totoo lang, ang mga in-order ninyong pagkain ay hindi karapat-dapat isilbi sa isang mesa kasama ang Ginoong ito. Ang ibig mong sabihin ay hindi ako kasing halaga nito. Marunong ka lang umorder ng pagkain. Gusto ko ng katulad niya. Gusto ko yung sa kanya rin. Hindi, babayaran ko ng 10 beses ang presyo. Ibigay mo sa akin ang lahat ng pinakamagagandang putahe. Sige po. Yee. Yee. Batang ito, ang dami kong in-order na pagkain. Wala lang yan. Kaya mo bang bayaran? Hay, wala pa yan. Narinig ko sa lugar na ito, ay may ilang bote ng napakahalagang alak. Tara na. Yee, alam mo pa pala ang tungkol sa mautay nila. Huwag mong isipin na ang mautainat ay pangkaraniwang bagay na nagkakahalaga lang ng ilang libong piso. Ito ay galing pa mismo sa boss ng lugar na binili mula sa auction. Ang hari ng mautay. Yee, yung ilang bote na yon, naubos ko na yan, kaya lang nailabas sa merkado. Talagang walang batayan ang yabang. Akala mo kung sino ka? CJ, kung gusto mong hanapin ang sarili mong kamatayan, hindi kita pipigilan. 1 bote bawat isa, kaya mo ba? Your scope is too small. So many people eating. We should get whole case. Yay! Ha ha ha. You fool, as if you're buying beer, a whole case. Even if they have it, can you afford it? Chen Mengyan, you are too much of a show-off. You'll pay the bill in the end, okay? Mufan, hey, don't talk nonsense before the food is cooked. Let's find the waiter and tell them to cancel the order. It's not worth it. Will I not eat? I'm telling you, I've been craving that mouth. Waiter, a whole case. Don't listen to him, a whole case. Let's see how long you can keep pretending. When it's time to pay the bill, don't you dare kneel down for me. Mufan. Ah, it's okay, Minyan. Let me tell you, tonight I'll let you witness Loa strength. What a delusional person. Kid, you can pretend. But I'm telling you, an Emperor Mote isn't sold directly. It needs to be auctioned. Everyone in the entire restaurant is eligible to participate. If you're really capable, bid 1 case for me. I'll call you Dad on the spot. Hey, good son, tonight, Dad will teach you how to be a man. I'm too lazy to argue with you. Waiter, what's the starting price for Han Emperor Mote today? 10 million. Each increment must not be less than 1 million. 10 million. So expensive. Mufan, don't be reckless. I have another 100,000 here. Worst case scenario, I'll apologize to Liu Xiao on your behalf. Let's go. How about it? You don't dare anymore. I said you don't dare. I can't possibly not dare. I accept the auction. Okay, how about this gentleman? I bid 100 million. Ha ha ha. 100 million. This is a fool. Is he a fool? And 100 million. Does this pauper even have 1,000 yuan in his pocket? It's questionable. I'm just very curious. Lily, do you think I can't afford this money? Lily, do you need to ask? With your clothes and appearance, you're just a poor working guy. You probably got a shop to your brain to show off in front of big shots like us to increase your value. Right. This pauper, he'll definitely take photos and post on moments later to brag to his coworkers. People like this are scum of society. They should be eliminated, right? What did we working people do to you? Huh, you rich second-generation kids who just eat and wait. Tiete, you get poor and start acting tough. What do you do for a living? Say it, let us all hear. Listen carefully. Security Department of Huanyu Group. Security guard. I thought you were some big shot. Security guard. Heh, a security guard. Chen Mengyan, to bring someone like this to a class reunion, I feel ashamed for you.
Enough, no need to waste words with him. Waiter, his 100,000,000 earlier doesn't count. I bid 20,000,000 to participate in the auction. Liu Xiao, I Big Shot came to this establishment earlier. Today, she wants all the Han Emperor Mote in the store. She wants all of them. I suggest you withdraw from the auction. Who is so arrogant? Oh, scared now. Waiter, please tell that person. Others may withdraw, but I won't. I bid 200,000,000. I'm drinking this wine today. Mufan, stop talking nonsense, okay? Once this auction starts, you can't If the auction fails, you'll have to pay hefty compensation. You'll lose your life. It's fine, you don't need to worry about this. Just want to ask one thing. Liu Xiao, are you chickening out already? Ha! I will lose to you. Liu Xiao, don't be fooled by this pauper. He's desperate, fearless, a worthless life. Later, if we offend a Big Shot, it won't end well. In short, you're just scared. Liu Xiao, your father isn't the deputy director of the Ministry of Industry and Technology in the capital. Who would dare touch? I have Inoy Dad backing me up, and Bloodkill as and my support. No one in the entire Jincheng can touch me. You kid won't cut it. Even that Big Shot can't do anything. Two gentlemen, that Big Shot has bid 2,000,000. 250,000,000. It's just a bottle of wine, come on. The Big Shot bid 300,000,000. 3,000,000. I'm also a Big Shot. 320,000,000. Liu Xiao, I advise you not to bid any higher. Offending that Big Shot. The consequences are truly. Kid, you're quite good at pretending. I can't compare to those Big Shots. Can't I compare to you? 500,000,000. I'd like to see who dares to snatch wine from Bloodkill. I'd like to see who dares to snatch wine from Bloodkill. Elder. Lord Caesar, it's good to see you again. Yudi, you're quite arrogant. I spared your life. Yet you dare to bid for wine against me. What's the point of distinguishing between us? I invite you to drink it together. I've heard your name for a long time. This 500,000,000, Bloodkill earned it. Serve the wine. Wait. I think this money should be left to Liu Xiao. He's a Big Shot in Jincheng. Liu Zikai, didn't you hear? Lord Caesar told you to pay. It's your blessing from 8 lifetimes. Elder. You guys must have the wrong person. Hey, he's Mofan. He's just someone who eats and waits to die. Lele should he pay. If you dare speak nonsense again, there will be no more Liu family in Jincheng. Elder. I don't have 500,000,000. To be honest, Inwa Liu family has long since fallen. This meal, I even paid with Eloy credit card, Elder. Liu Xiao. I'll give you what you said. If you have no money, well I pretend. No money. Bloodkill rules must be paid with lives. No, wait a moment. Inray Dad also has some gold mines. I'll hand them all over, okay? Oh, Enrai. Shut up. Lord Caesar is kneel and listen. Lord Yudi, this Liu Zikai, is just paying annual dues to Bloodkill. He's not even an outer member. But he's using our name. Swindling everywhere. Your subordinate will make him disappear. Elder, you can't treat me like this. You even called me your godson. Shut up, you have no right to speak here. What are you still doing here? Oh, Esnrai, it's me who didn't understand. Then I'll leave first. Have fun, Lord Caesar. Hindi ako nananaginip, di ba? Siya na nga ba si Lord Caesar? Kahit ang isang Bloodkill Elder ay yumuyukod. Paolo, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pwede kitang samahan ngayong gabi. Ang babaeng ito, peke ang dibdib at peke ang puwet. Dumi para sa akin. Sa ganitong sitwasyon, kaya pa ba nilang bayaran niya? Ngayon, ikaw na lang ang natitirang lalaki. Ano ang problema? Ikaw, totoo ka bang tulad ng sinasabi nila? Anong Cesar ba yan? Mga haka-haka lang nila yan. Hindi mo ako maluloko. Kahit ang Bloodkill Elders ay napakagalang sa iyo. Paano magiging simple ang iyong pagkatao? Bakit ka lumalayo sa akin? Ako. Natatakot ako. Narinig ko na ang mga tao sa Bloodkill. Ay napaka-brutal. Ang paglapit mo sa akin at kay Ate Maria. Ano ang tunay mong pakay? Lintik, mananumpa ako. Maliban sa pagnanais na suyuin ko, wala na akong ibang naiisip. Talaga palang gusto mo kaming dalawa? Halimaw ka. Sa totoo lang, hindi lang dalawa. Si Isabela ay maganda rin. Ang lalaking ito talaga. Hindi na kita papansinin.
Lord Cesar, maaari ba tayong mag-usap sa tabi? Maghintay ka rito sandali, babalik ako agad. Lord Cesar, si Lady Uday ay nabigo sa kanyang misyon. Ayon sa patakaran ng Bloodkill, kailangan siyang tanggalin. Oh. Pero hindi ko naman narinig iyon mula sa kanya. Ang punong himpilan ng Bloodkill ay naglabas ng bagong utos ng pagpatay. Ikaw at si Lady Uday ay magkasama sa unang pwesto. Ito talaga ang estilo ni Asura. Kaya, gagawa ka na ba ng hakbang? Lord Cesar, pipiliin kong maging tapat kay Lady at sa'yo rin. Ang buong sangay ng Bloodkill sa bansa ng makapangyarihan ay nasa ilalim ng iyong pamumuno. Hindi masama, alam mo ang iyong ginagawa. Ngunit, sa panlabas, maaari bang si Lord Cesar ay makipagtulungan sa amin sa pagtatanghal ng isang palabas para makapag-anunsyo rin tayo sa labas? Naisagawa natin ang utos ng pagpatay ng punong himpilan. Kahit na hindi ako nag-aalala, lumusob agad. Ang plano mo rin ay hindi masama. Hayaan si Asura. Tikman din ang lasa ng pagtataksil. Ngunit, Lord Cesar, hindi natin kayang magtagal ng matagal. Si Asura ay naghahanap ng banal na sandata sa labas ng kaharian. Para harapin ka, kahit pa magdala siya ng nuclear bomb, hindi niya ako kayang labanan. Nga pala, nasaan si Uday? Bakit hindi siya ang nagsasabi sa akin? Si Lady Uday, siya ay medyo nagsiselos. Mamayang gabi, kailangan niyang magsikap ulit. Lord Cesar, kung wala ka namang ibang kailangan, ako ay alis na po. May isa pa akong sasabihin. Sa hinaharap, huwag mong ipagkakalat ang aking pagkatao. Ayaw ng aking mga babae. Opo. Paolo, kanina ay isang malaking pagkakamali lamang. Si Uday at ako ay nagkamali ng tao. Gayunpaman, simula ngayon, bawal mo nang gamitin ang pangalan ng Bloodkill sa iyong mga gagawin. Sige, matandang tagapayo, tama ang inyong turo. Tapusin na natin ito. Aray, ano na namang problema ng aking munting lola? Ano bang kabaliwan to? Ano bang kabaliwan to, aking munting lola? Wala ka bang totoong sinasabi? Pati ang pagkatao mo ay peke. Pero si Uday ay talagang kakaiba. Bakit pati ang taong gusto niya, nagkakamali siya? Maaaring. Normal lang na nagkamali siya ng alaala. Basta hindi ka si Cesar, o miyembro ng Bloodkill. Okay na. Bakit naman? Sabihin mo, si Cesar, ang madilim na prinsipe, ilang magagandang babae ang naghahangad sa kanya. Ikaw pa ang nagkakaganyan. Hindi naman sa pagkasuya. Kasi, ang pakiramdam ko ay masyadong malayo sa akin. Hindi makatotohanan. Mas mabuti na ang tulad mo. Kahit na madalas kang nakakainis at malikot ang tingin. Pero maaasahan ka naman. Marunong ka talagang magsalita. Kung si Maria lang sana. At kasing sweet. At Maria, may matalas lang na bibig pero mabait ang puso. Magpakita tayo ng ebidensya. At ipaliwanag natin ng maayos. Tiyak na tatanggapin ka niya. CJ, unahin mo munang bumalik sa opisina. Sabihin mo sa kanya ang magandang balita. Mauna na ako, ha? Ang manloloko mo. Siguradong pupunta na naman siya sa babaeng iyon. Hindi ko siya papansinin sa loob ng isang... Kailangan mo bang lagi akong ginugulat? Si Caesar po ang una sa Bloodkill bounty list. Kuhanin ang ulo mo at makakakuha ng 100 bilyong piso. 100 bilyon? Binabaliwala mo ba ako? May bago na namang girlfriend si Caesar. Hindi ko alam kung humina na ba ang lakas niya. Ang pagkahumaling sa babae ang magpapahamak. Caesar, napatunayan kong ang bumaba ang iyong kakayahan. Bumaba ba ang aking kakayahan? Malalaman mo rin mamaya. May matitirhan ka ba sa munting bayan? Bakit hindi ka muna sa akin? Gusto mo bang mamatay? 3 na ang magagandang babae ang kasama. Tapos gusto mo pang balakin ako. Ang tawag ko doon ay mahusay na pamamahala sa tahanan. Hindi sila ang nagpapatakbo ng Puro kaya ba? Tama na. Bumalik ka na sa iyong pangunahing babae. May mga kailangan pa akong gawin. Ano ang mga yon? Malapit nang dumating si Asura sa bansa ng makapangyarihan. Hindi pa niya alam na ang Bloodkill branch sa loob ng bansa ay nagtaksil na sa kanya. Naghahanda kami sa kanyang pagdating upang isagawa ang pagpatay. Huwag kang magkamali. Kung hindi, ako na naman ang maglilinis ng kalat mo. Kapag nagtagumpay ako, ipapahayag ko sa madilim na mundo na ako si Ginang Cesar. CJ. Sige na, Madam Cesar. Senyor de la Cruz, ang utang na 300 milyon, talaga bang ikaw ang nakakuha nito? Maria, dapat alam mo. Sa munting bayan, na kayang magpaluwag sa pamatok ng Fierce Dragon Gang ay ang pamilya de la Cruz lamang. Kanina, isang tawag lang ng aking ama ang nagawa upang ayusin ito. Sa sarili mong anak. Ibig sabihin, ang iyong ama, ako ang tumawag para sa'yo. Pesteng yawa, ikaw na naman, hindi pa ako nakikipag-ayos sa'yo.
ang sarili mong anak, kaya niyang agawin pati ang merito ng sarili mong ama. Sabi mo, ikaw ang nakakuha ng bayad. Anong ebidensya mo? Ito ang ebidensyang gusto mo. Sino bang hindi marunong magpalsipika ng seke? Maria, ang mga ganito niyang pakulo. Huwag kang magpadaya sa kanya. Sina Paco at Jonas ay parehong miyembro ng Bloodkill. Kaya niyang pagpasakopin ang Bloodkill. Ganito ba siya kagaling? Suarez, Paolo, hindi ka niya talaga niloko. Paolo, anong lason ba ang binigay mo kay Grace? Grace, pinilit ka niyang sabihin yan, tama ba? Hindi po. CJ, hindi na ako magsasalita. Hindi ako nagtitiwala sa iyo, Paolo. Ako ba ang nakakuha nito pabalik? Tumawag ka at itanong mo, malalaman mo na. Sa tingin ko, hindi na kailangang tawagan niya. Kakalabas lang ng kill order ng Bloodkill. Paolo, nakalista ka doon. Malupit na utos ng pagpatay. Sina Paco at Jonas ay walang karapatang maglabas niyan. Kailan pa nagkaroon ng problema si Paolo sa ang kilalang Bloodkill sa buong mundo? Paano nangyari? Si Mofan kanina, kausap pa si Elder Bloodkill. Si Mofan, noong umalis ka, hindi kaya't ginamit mo ang pangalan ni Bloodkill para gawin ang isang bagay? Hahaha. Mofan, ano pa ang masasabi mo? One King, ngayong lumabas na ang katotohanan. Nakalaban niya ang mga tauhan ni Bloodkill. Si Brother Hugh at Penjinlong. Posible pa kayang mabayaran niya ang utang. Hindi na maipaliwanag. Tama na, Mofan. Akala ko pa naman ang utang na iyon ay nakuha mo sa sarili mong kakayahan. Hindi ko akalain na niloko mo na naman ako. Ikaw na babae ay hindi talaga maintindihan. Pinaghirapan ko ng tulungan ka, at kung hindi mo pinahahalagahan, okay lang. Mas pinili mo pang paniwalaan itong tiyanak kaysa sa akin. Nasa harap na ang katotohanan. Ito ang kasunduan sa kasal. Binawi ko na, may puna ka ba? CJ, aalis na ako. Sana, sa hinaharap. Hindi ka magsisi. One King. Kasama itong basura, hindi siya karapat-dapat sa tabi mo, tanging ako lang. Mingyan, palabasin mo ang bisita. Ginoong Zhao, pakiusap. CJ, pakalmahin mo muna ang iyong sarili. Makikipag-ugnayan ako sa iyo mamaya. Batang babae, huwag kang magpanggap na malamig sa akin. Sa huli, hahanapan kita ng tao. Ayan, Sue, sa tingin ko, sa pagtrato mo kay Mofan, ay medyo sobra na. Pati ikaw, Mingyan, ano ba ang maganda sa lalaking ito? May gusto ka na ba sa kanya? Ano, mga sinasabi mo? Hindi ka maitatago ng mga mata mo. Hindi ko akalain na itong ay naloko ka na pala agad. Ayan, Sue, nasa panig mo ako. Labanan natin si Mofan. Siguro, ako nga ang nagkamali. Ayan, Sue. Bukas, bibiyahe ako papuntang Sochi. Samahan mo ako. At least pareho. CJ. Naku, mahirap talagang intindihin ang mga babae. Paano kaya? Babalik na lang ako para maging kaisar ko. Kaisar pa rin? Nalasing ka na agad bago mo pa maubos ang isang basong alak. Mofan. Ang galing naman ng pagkakataon. Halika na, upo ka na dito. Ay, yun si, siya ba ang boyfriend mo? Kaya pala hindi ka interesado sa mga piloto, flight attendant, na hindi mo pinapansin. Kaya pala ganito ang gusto. Hindi siya ang roommate ko. Dati, hindi ba't masama ang pakiramdam niya? Siya ang tumulong sa pagpapagal. Siya pala yun. Ay, kaya kung hindi kayo, i-recommend mo siya sa akin, ha? Pakilala mo siya sa akin, pwede? Sige na, ayokong guluhin ang saya nyo. Sige na, gwapito, inom tayo. Kayo talagang dalawa. Kailangan pa talagang maglapit ng ganyan para akong hindi nandito, ha? Sino ba tong batang to? Walang kinalaman sa'yo yan. Paano naman magiging walang kinalaman sa akin? Huwag mong kalimutan, malaki pa ang utang ng tatay mo sa akin. Ayon sa kasunduan, isa ka ng akin ngayon. Nabayaran ko na ang perang iyan sa iyo. Ang principal lang iyon, may interest pa. Huwag na nating banggitin na uli ang tatay mo ay nagsugal. Natalo na naman ng 3 milyon. Sa halip, makasama kita ng 1 linggo. Sa akin, palalayain kita kung magawa mo. At ang perang iyon ay mabubura na. Walang hiya ka. Hindi ka lang flight attendant, tagapaglingkod. Maglingkod ka sa akin, hindi ba? Sino ang bumugbog sa akin? Ako, para tumikom ang mabaho mong bibig. Aba, matapang ka, bata. Hintayin mo yan. Kukuha ako ng mga tauhan ngayon para turuan ka ng maayos. Sige na, huwag ka nang maghintay, ngayon na.
Kapatid, nagkamali ako ng tingin. Nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Hindi pa nga tumatama ang bote sa ulo mo at natatakot ka na. Tawagin mo akong tatay at pakinggan ko. Palalayain ka. Tatay, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Kung makikita ko pang sinasamantala mo si Yonks, bubuwagin ko ang mga buto mo. Hindi na ako ulit. Alis na ako. Yonks, ang lakas pala ng kaibigan. Ngayon ko lang din nakita. Nakakagulat. Sige na, naalis na ang istorbo. Magpatuloy tayo sa pag... Sige, Yonks, magpakasaya ka naman. Itong bayani na nagligtas ay aalis na muna ako. Ayokong maging third wheel sa inyong dalawa. Bye-bye. Mofan. Ngayong gabi sa villa. Tayong dalawa lang. Hey, Yongxia, ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ano ng problema? Natatakot ka? Hindi na. Babae, naglalaro ka ng apoy, alam mo ba? Saan mo natutunan yan? Ang corny mo. Sige na, nakainom na tayo, uwi na tayo. Hindi pa ako lasing. Gusto mo ba ako? Yongxi, ako. Sandali lang, maliligo muna ako. Baka ako ay masyadong padalos-dalos? Pagkatapos magtago ng matagal, sa wakas ay lumabas ka rin. Sa pagkakataong ito, hindi kita pakakawala. Bakit ka nagmamadali? Magpaligo ka rin. Maligo pa, paano kung tumakbo ka mamaya? Ako? Kailan ko sinabing tatakbo ako? Ako, si Guyongxi, ay takot o duwag ba sa problema? Totoo, kung gayon, susubukan ko ang iyong tapak. Sa pagkakataong ito, nagkasundo tayo. Ang mga susunod na mangyayari ay hindi pwedeng bawiin. Mufan, anong ginagawa mo? Sinasadya mo bang takutin ako? Hindi nagbibiro lang ako sa'yo. Mukha kang malakas sa labas, mukhang gwapo at mapagkalinga, pero sa totoo lang, Ikaw, sa ganyang antas mo, kaya mo pang papasukin ang lalaki sa kwarto mo. Kung makakakilala ka ng lalaking may masamang balak, sa pagkakataong ito, magkakapahirapan ka talaga. Tinuturuan lang kita ng leksyon. ang kulit mo naman. Bakit ka nagagalit? Pasensya na, patawad. Hindi ako nagbibiro sa iyo. Binabastos mo ba ako? Hindi humingi na ako ng tawad. Sa totoo lang, nakikita kang ganito. Hindi ko talaga kayang saktan ka. Dapat kang maghanap ng lalaking Huwag ka nang umiyak. Noong bata pa ako, ang tatay. Kumain, uminom at nagsugat. Hindi niya pinansin ang pag-aaral ko. Kahit pa, madalas niya akong sinasaktan at sinisigawan. Ako. Talagang kulang na kulang ako sa pagmamahal. Araw-araw, nagpapanggap akong sanay at bihasa. Ayokong ipakitang minamaliit nila ako. Gusto ko ring makahanap ng taong magpoprotekta sa akin. Ang linya mong yan ay nakakainis talaga. Hindi ka ba talaga natatakot na makahanap ng kung sino-sinong tao? Ayaw mo. Mufan. Pakakasalan mo ba si Suwanki? Sagutin mo ako ng tapat. Mahalaga sa akin ang tanong na ito. Sa tingin ko, hindi na. Hindi niya ako gusto. Kung gayon, si Christine Malin, kumusta siya? Ang babaeng iyon. Naku, ang tanga. Kung pakasalan ko siya, magiging bobo rin ang mga anak namin. Kung gayon, paano ako? Pwede ko bang makuha silang tatlo? Sagutin mo ng seryoso ang tanong ko. Sophia. Gusto kita. Ngunit hindi pa tapos ang aking misyon. Hindi ko pa nahahanap ang mga magulang ko. Hindi ako magpapakasal. Kung gayon, paano kapag nahanap mo na sila? Mukhang. Kailangan kong pakasalan si Samantha, saka ko lang sila mahahanap. Kaya, ang kasunduan niyo sa kasal, isang transaksyon lang, tama ba? Pero ngayon, ang transaksyon ay ipinawalang bisa. Sinira niya ang kasulatan ng kasal. Kung gayon, wala na akong pasanin.
Marco, mauna na ako. Inayos na kumpanya para sa akin. 1 linggong international flights. Dapat ka sa bahay, maghintay ka sa akin. Malaki ang aking kasalanan. Marco, pumasok na ang Asura sa bansa. Mag-ingat sa lahat ng bagay. Ang dapat mag-ingat, siya. Naku, Marco, kumusta ka? Huwag ka nang magalit. Galit lang si Direk Susan. Marco, ayos ka lang ba? Marco, nasaan ka? Marco, sumagot ka naman sa mensahe ko. Bumalik kami ng maaga mula sa biyahe namin. Kung makita ka namin, lagot na. Marco, kumusta ka? Huwag ka nang magalit. Galit lang si Direk Susan. Marco, ayos ka lang ba? Marco, nasaan ka? tapos na, masyadong matindi kagabi. Nakalimutan kong sumagot. Malene, kung gusto mo siya, puntahan mo na siya. Direk Susan. Wala na kaming kasunduan sa kasal. Direk Susan. Paumanhin. Okay lang, bibigyan kita ng leave. Sige na. Hello. Moving company ba ito? Gusto kong lumipat sa Spruce no isa. Ayos ka lang ba? Malen, alam mo ba? Mula nang masira mo yan sa sip mo. Malaki ang bawas sa lakas ko, ubos na ang yang energy ko, hindi na mahaba ang buhay ko. Ano, Marco? Ayokong mamatay ka. Hindi ba't marunong kang manggamot? Magagamot mo si Ate Geraldine. Gamutin mo rin ang sarili mo. Ang doktor ay hindi makapagpagaling sa sarili. Ang sakit ko. Ikaw pa rin ang kailangan kong pagamot. Ako. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa'yo noon? Naalala ko. Pero iyon, mga magkasintahan lang ang pwedeng gumawa niyan. Malen, gusto mo ba ako? Ilseth. Kung mabubuhay ako o hindi ay nakasalalay sa'yo. Malen, salamat sa pagligtas mo sa akin. Malaki ang kabutihan ng pagligtas ng buhay. Palagi kong pakiramdam na niloloko mo ako. Ako, ang marangal na anak ng kadiliman, ay hindi nagsisinungaling. Nagsisimula ka na naman sa kalokohan mo. Kung hindi dahil sa matandang iyo, ayaw niyang ilantad ko ang aking pagkatao. Ipapakita ko sana sa'yo kung ano talaga ang tunay na lakas. Kung magpapatuloy ka sa ganyan, hindi na kita magugustuhan. Sige na nga. Marco, tayo na ganito. Itinuturing na ba tayong magkasintahan? Ang mga magkasintahan ay nagde-date. Ang mga babae ay mahirap. Isabel, Sofia, miss na miss ko kayo. Kapag tahimik ka, ibig sabihin hindi mo ako gusto. Ay, hindi. Iniisip ko kung saan tayo pupunta. Amusement park. Matagal ko nang gustong pumunta. Tara na. Judith. Anong nangyari sa'yo? Mga tauhan ni Asura, huwag kang tumunganga lang, tulungan mo ako. Magtago ka sa likuran ko, huwag kang magtatakbo. Paulo Santos, mga kapatid, patayin niyo siya. Paulo Santos, huwag mong isiping kaya mong talunin ang lahat. Si Lord Asura ay nakapasok na sa God Realm. Papatawan ka niya ng kamatayan. Inistorbo mo ang date ko. Paulo Santos, ikaw, hindi ka ba natatakot? Si Lord Asura ay... Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Medyo lang. Sobrang pagkawala ng... Nahihilo. Hoy at... Ibigay mo sa akin ang aking mga gintong karayom ng dalo. Paolo, nasugatan ka. Hoy, huwag ka nang magtanong, halika lang dito at malalaman mo. Tara na, Maria, pupunta tayo sa ospital. Doktor. Ay, hindi ba si Bea? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka man lang tumawag. Director David, anong pagkakataon? Hindi ka ba talaga naparito para sa akin? Huwag kang magmalinis. Paolo, tulungan mo ako. Anong gagawin mo sa harap ng lahat? Ako ang direktor. Kung maglakas loob kang galawin kahit isang hibla ng buhok ko ngayon, ihigab ka na lang palabas. Paolo, sandali lang. Siya ang pinsan ni Director Santos. Siya ang may salita dito sa ospital. Kailangan pa ni Sofia ng gamutan. Hindi natin siya pwedeng magalit. Bie, ikaw ang nagdala sa kanila. Opo, malubha ang kalagayan ng kaibigan ko. Kailangan na niya ng agarang lunas. Mukhang malala nga ang tama. Kung hindi magamot agad, pwede pang
Maraming salamat po, Director David. Pakigamot na po si Sofia. Uy, kung gusto mong iligtas siya, pwede. Pangako ka sa akin, isuot mo ito. Paano ka, isang direktor, magiging ganito? Ang pagiging doktor, ang pagliligtas ng buhay at pagtulong sa mga nasugatan ang iyong sagradong tungkulin. Ngunit ginagamit mo ito bilang pananakot. Binaliwala ang buhay ng iba. Kung siya ay buhay o patay, anong pakialam ko dyan? Naibigay ko na sa iyo ang mga kondisyon. Pangako ka sa akin, aayusin ko para sa iyo ang pinakamagandang higaan sa ospital para sa paggamot. Kung hindi, walang sinuman sa buong syudad na ito ang mangangahas gamutin sila. Ay, nagkamali ako. Kaya mo pa bang sumigaw ulit? Hindi na. Kung alam ko lang ganito, bakit kailangan ko pang kumilos? Ay, Ginoo, tama po kayo. Ako. Hahanap na ako ng higaan para sa inyo. Bilisan mo na. Sige na, opo. Nyayari mo pa ang batang amo ko. Gagawin kong impyerno ang buhay nyo. Pinsan, sila nga yung nanggugulo dito. Ang tapang nila, nanggugulo pa sa ospital ko. Basagin niyo mga binti nila. Ihagis niyo sila. 2 ginto ng dakilang loo. Sino ang magtatapak? Siya ang maihawak ng 2 ginto ng dakilang loo. 2 ginto ng dakilang loo. Pinsan, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo't ayusin mo sila. Teka, bakit ka lumuhot? Tumahimik ka, ang walang kwenta mo. Alam mo ba ang 2 ginto ng dakilang loo? Anong ibig sabihin nito? Hindi lang ba yan isang sirang karayom? Sa Chinese Medicine Department namin, marami niya. Director, huwag kang patatakot sa babae. Siya ang nanakit sa pinsan mong ako. Alam mo ba, nakagawa ka na ng malaking problema. Bilisan mo at lumuhod ka kasama. Ang batikang ito, hindi ko alam na ikaw ang tagapagmana ng 2 ginto. Kagabi lang, hindi ko nakita kanina. Patawad sa aking kapabayaan. Aayusin ko na agad para sa inyo, ang pinakamagandang silid sa ospital na ito, at ang pinakamataas na antas ng plano ng pag... Hindi na, alam mo naman na malala na ang sitwasyon. Pagkatapos mong ayusin ang lahat, malamig na ang bangkay. Ito ay, ang Dalujin Zen. Chairman Santos, ano ang Dalujin Zen? Ang Dalujin Zen ay banal na bagay sa mundo ng medisina. Sinumang mula sa larangan ng medisina, makakita nito, ay dapat magpakita ng malaking paggalang. Binata, ang iyong Dalujin Zen na yan, maaari ko po bang mahiram sandali? Chairman Santos, huwag mo akong istorbohin, bumalik ka na sa ginagawa mo. Yee, Chairman Santos. Siya'y isa lang nahamak na security guard, sa tingin ko'y wala siyang karapatan, na gamitin ang Dalujin Zen. Pinaghihinalaan kong ninakaw niya ang karayo. Ninakaw, tama. Sa pagkakaalam ko, ang mga may hawak ng golden needles ay dapat umabot na sa edad na 60. Imposibleng may kasing bata nito. Ginoo, dahil hindi mo pa nakikita, hindi ibig sabihin na wala ito. Si Paolo ay may pambihirang talento at higit na mahusay sa medisina. Bakit hindi siya pwedeng maging tagapagmana ng golden needles? I see him as only 25 years old. To become a successor of the golden needle at such a young age, unless he's a reincarnated immortal, it's impossible. If you can really save the person, I will kneel on the ground now, and acknowledge you as my Master Po. Ha ha ha, to call me Master. You're not worth it. How about this? If I truly save the person, you'll kneel and call me Grandpa. Playing like this is boring. Do you dare play something more practical? Sure, what do you want? 10 billion pesos. If you lose, the loser gives the winner 10 billion pesos. Okay, this young master is short on cash lately. I accept. Cousin, I told you long ago, they couldn't be left alive. You didn't believe me. That's right. Guards, beat these scammers to death. Paolo, don't think just because you can fight, you can do as you please. Impersonating the Golden Needle successor, killing someone ill treatment, no matter how you explain it, it's a capital offense. Vulgar and rude. I'm increasingly sure that he's not really a successor of the Golden Needle. He's not saving people, he's clearly harming them. Let me personally save this young lady. Yes, Chairman Lin, please quickly go to the national headquarters and ban this fake quack doctor. What should we do? Let's call Sofia. When do I need to prove myself to these insignificant people? Within 3 breaths, she will wake up. 3. So noisy. Although I was injured and unconscious, his consciousness was always there. It was you people who kept blabbering non-stop. It was so noisy it made my head buzz. I'm very agitated right now.
Perfect timing, I feel like killing someone for fun. Alright, let's spare their lives. From now on, let them save lives and heal the injured. Yes, sir, we will definitely accumulate good deeds and help people. Fine, for your sake, I'll be merciful today. Death penalty can be waived, but punishment is unavoidable. I remember who just said that if I saved the person, they would run down and call me grandpa. Esteemed master, I was blind and didn't recognize your greatness. I offended you. Please spare me. Your nature isn't bad. Remember this lesson. From now on, live ila the golden rule and win people over with virtue. Maaari po bang tanggapin niyo akong alagad, dakilang tagapagturo? You want to take me as your master. You're not worthy. Go wherever it's cool. Okay. Let's go. Now it's your turn. Rico, Sai, young Master Ramon, the 1 billion pesos you owe me, when will you return it? Ay. Is the great young Master Ramon trying to welsh on the debt? You're full of crap. It's just 1 billion pesos. Only family's accounts naturally have it. However, it's all invested in the financial market. Once we withdraw it, I'll naturally give it to you, alright? In this world, no one has dared to owe me money. 1 billion pesos. I'll give you 1 day. One more day and it doubles. You look down on me? Let me go. And tomorrow, this money will surely be in your account. Fine, you can go then. Paolo, what are you doing? Nothing, let's go. Paolo, you just wait. Brother Paolo, you're so amazing. Brother Paolo, you're so amazing. Oh, nah dear lady, you're teasing me right after recovering from your injury. Don't you know how amazing I am? You brat, you know I'm tempted, yet you keep saying it. Paolo, you and her. Paolo, today is our first date. Yung, Maya, huwag kang magkamali. Ang tinutukoy namin ay galing sa martial arts. Kapatid ko. Girlfriend ka ni Paolo, di ba? Paolo is such a good man. When night comes, you all know. So that's how it is. I always feel something's not right. Never mind that for now, B. What's wrong? Lele is bloody kill chasing you. I underestimated Ashura's strength. The plan failed, but we did injure him. He's recuperating in Jincheng now, but he could retaliate at any time. He's quite bold to actually come here. Paolo, I've already sent in the people to track down the culprit all over the city. The Mo family's revenge from back then must be avenged. At Clara, tell your people to come back. They're no match for Ashura. But, how can let you face this alone, Po? Don't worry, even if he has reached the divine realm, he's just a defeated foe. Sai. Paolo, although I don't understand, I sense that whatever Asura seems quite strong and dangerous. Shouldn't you hide? If I hide, how can I protect you all? Paolo. With great power, comes great responsibility. Sophia, if you knew that right now I'm with 2 women, wouldn't you be furious? Let's go have fun. Kayo, dahan-dahan. Naku, hindi na mapipigilan ang bato ng dragon. Xiao Fan, huwag kang gagawa ng masama. Sino ang makakapagligtas sa akin? Bakit gusto nilang lahat na makasama siya? Posible kaya, nagkamali talaga ako. Bato ng dragon. Kasalanan mo't pinabagsak mo ako ng 3 beses ngayong Mufan, kailangan mong panagutan ako. Pananagutan kita. Pwede bang una akong tumayo? Ilang oras na ba to? Hindi pwede. Lasing ako kagabi. Ang sama mo, mas mabuti pang lumuhod ka na lang dito. Bakit kayo tumatawa? Nanunukso kayo? Hindi ko akalain na mahilig ka pala sa ganito.
Dapat ko kayang baguhin ang estilo ko. Xiao Fan. Sa wakas, nagawa ko rin ang gusto ko. Ay, mahirap bantayan ang mga nasa loob ng bahay. Paano ko sasabihin to sa matanda? Ikaw, malapit ka nang habulin ng 2 God-level masters na magkasamang manghuli sa iyo. Mas mabuti pang isipin mo muna kung paano ka mabubuhay. Si Ashura ay mas malakas kaysa sa inaakala ko. Mag-ingat ka. Sa totoo lang, kumpara sa kanya, mas takot ako sa isa pa. Sino? Siya. Sophia, matagal ka na ring hindi nakarating dito. Nandito ako para lang sa opisyal na transaksyon. Kailangan ko siyang mahanap. Hindi ba't kinansela na ang kasal natin? Anong ginagawa mo dito? Tumawag sa akin si Paolo Santos. Sinabi niyang maihandaan siya ngayong gabi at espesipiko niyang binanggit na sumama ka rin. Sabi mo ibabalik mo ang pera ko, tapos wala ka nang ini. Naghahanap ka na naman ng away. Huwag ka nang magsayang ng salita, umalis na tayo. Oh, President Isabel kasama. Nakarating na rin kayo. Halika, maupo kayo. Adrian, nandito na rin ako. Tignan mo ang utang mo sa akin. Kumusta na ang pagbabayad? Naman, pero, ngayong araw, nag-imbita ako ng isang espesyal na kaibigan. Paolo, okay lang sa'yo kung sasama siya, di ba? Siyempre, hindi naman. Sumusunod lang ako sa kagustuhan ng host. Rico, lumabas ka. Hayaan niyong ipakilala ko, si Ginoong Rico. Isa rin siyang bihasa. Paolo, kapag nagtagpo ang 2 bihasa, hindi ba't pwede silang mag-inuman? CJ. Mga babae lang ang umiinom ng red wine. Kung inom, alak dapat. Huwag mo siyang pakinggan. Malakas ang alak na ito, Okay lang. Ginoong Rico, malayo ang pinanggalingan nyo. Ganito lang nakahilingan. Paano ko hindi pagbibigyan? Tagay. Ang tapang mo. Paolo, huwag ka nang uminom. Kung iinom ka pa, baka may mangyari talagang masama. Batang ito, ikaw, kung hindi mo kaya, sumuko ka na lang. Adrian, nandito na ako, ang alak, nainom na, ang utang mong pera sa akin, hindi mo na bababayaran. Paolo, siya nga pala ang kampiyon na pinili ko mula sa isang malayong bansa. Rico, ngayon naman, ikaw na. Hindi ko inaasahan na darating ka talaga sa handaan. Kung gayon, huwag ka nang umalis ngayon. Sophia, at ikaw na. Walang utang na loob, ngayon, sa harap niya mismo. Paolo Santos, ang utang mo sa akin. Hindi mo na bababayaran. Ha. Lalayas na lang ako sa utang ko ngayon. Ano bang pake mo? Basagin mo siya, batang ito, sa ilalim ng mga kamao kong bakal na ito. Mayroon ng 126 na buhay ang nalagas. Ikaw ang magiging ika-negatibo 100. Tapos na, di ba? Ako naman. Hindi ako nananaginip. Ha, huwag kang lalapit. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Zhu. Gusto mo akong patayin? Hindi ka pakikinggan ng tatay ko. Gusto mong mabuhay? Madali lang. 500 milyong piso para sa buhay mo. Dagdag pa ang 1 bilyon na utang mo sa akin dati. Gagawin kong 0 na lang, 2 bilyong piso. Sulit, di ba? Hindi mo, J. Paano mo na 0 yan? Hindi ako nakapagtapos ng elementarya. O, wala akong ganyang karaming pera. Huwag, ibibigay ko ang pera. Sana nagkaganyan ka na lang dati. Ang 2 bilyong ito. Sige, tatanggapin ko ang 2 bilyon. Tapos na tayo, Hindi ba 1 bilyon lang, ang utang mo sa akin dati? Tamang-tama lang ang 1 araw na palugi. 2 bilyon lahat. Ibigay mo sa akin ang pera. Kinuha mo lang ang pera ni Zhu Tianjiao. Ang tatay niya, si Zhu Delong. Tiyak na hindi titigil yan. Zhu Delong. Medyo pamilyar. Sino ba siya? Siya nga. Anak, kumusta? Doktor, malala ba ang anak? Oh, ang pasyente ay may maraming sugat sa katawan. Ang kanang binti ay may multiple fractures at may bahagyang concussion.
Sino? Sino ang gumawa nito? Sisiguraduhin kong madudurog siya. Mga taga Huanyu Group ang gumawa nito. Huanyu Group. Ang batang babae na apelyidong Su ang may gawa nito. Ang bodyguard ni Su Wanking. Tila matagal nang nagtatago ang pamilya Tsunami. Kahit sino-sino na lang, ay nanunulsol na sa akin. Tara, kunin natin si Lord Xiulo. Papo, siya. Ako po, si Zudelong. Narito po upang makipagkita kay Lord Xiulo. Binigyan ka lang ng 10 minuto ng Lord. Pumasok ka na habang may oras pa. Sige po, sige po. Lord Xiulo, nandito na ako. Sabihin mo, ano ang kailangan mo? Lord Xiulo, kailangan mo po akong tulungan. Ang anak ko po ay sinaktan ng mga taga Huanyu Group. Sinaktan niya at naningil pa sila sa akin ng 2 bilyong piso. Kailangan mo akong ipaglaban. Su Wanking. Mayroon siyang kasama na, isang malakas na bodyguard. Lord Xiulo, paano mo nalaman? Papunta na sana ako para patayin siya. Ano po iyon, Sisu? Bakit niyo po ako mabilis na pinapunta rito? Maganda naman ang performance mo kamakailan. Libre kita ng hapunan. Hindi pwede. Nagtatampo ka pa ba? Tara na. Uy, talagang may pumpigil sa'yo. Mufan, saan mo ako dadalhin? Dadalhin kita sa magandang lugar. Dito mo ako dinala? Nga, tama. Sigurado ka bang makakain ang mga pagkain dito? Siyempre, isa ito sa 3 malalaking night market ng Jincheng, kaya naman. Anong problema? Balik na tayo. Hindi pwede. Malagkit at nakakainis. Ilingon mo ang ulo mo. Huwag kang tumingin. Ay, palitan mo na. Ay. Salamat sa regalo, asawa ko. Bumalik si Yongxi ngayon. Magandang pagkakataon para magsama-sama ngayong gabi. Asawa ko. Tinatrato mo na silang pamilya. Sino ang pamilya mo? Kung hindi pamilya, ano pa? Nakakainis ka. Magpatakbo ka na. Sige po. Naku, asawa ko, bilisan mong umalis. Ano? Parang ninakawan ang bahay? Nakakatuwa. Ito ang unang beses na ito. Ako ay tinawag na magnanakaw. Asura, naghahanap ka ng kamatayan. Nandito na si Brother Mufan. Humanda ka ng mamatay. Caesar, ako ay umakyat na sa Divine Realm. Sa tingin mo, sino ang Caesar, ang pinuno ng madilim na mundo. Oras na para Ang mga ito ang elite ng aking Blood Kill. Silang lahat ay kayang lumaban ng isa laban sa 100. Ano? Ang lakas niya ay hindi mas mababa sa Divine Realm. Ito ang karapat-dapat na maging kalaban ko. Pasensya na, ikaw, ang hindi karapat-dapat. Dragon, ang kapangyarihan ng tunay na dragon. Walang silbi, Caesar, mamamatay ka ngayon. Ang pagpasok ng Divine Realm, gumuho ang langit at lupa. Mufan, siguradong patay ka na. Mufan. Lord Ashura, ikaw. Kayong dalawa, hindi kayo marunong gumawa ng tama. Mga basura na laging nakakasira. Maglingkod kayo sa akin. Iyan ang inyong karangalan. Ashura, mukhang nag-iisa ka na ngayon. Huwag kang magmalaki dito. Ako ay isang makapangyarihan mula sa antas ng Diyos. Kaya kong talunin ka. Madali lang. Impossible. Paano ka? Naririto pa. Master. Bata ka, hindi mo kayang protektahan ang baba. Paano ako makakatiyak? Naku, Master, bakit mo siya Akin na sana siyang tatanungin, tungkol sa paglipol ng pamilyang mo noon. Hindi pa ito ang oras para pag-usapan niya. Bilisan mo. Kalagan mo na sila. Ay! Senior, pakiusap pagtiisan niyo muna. Hindi kami karaniwang umiinom ng tsaa. Ako'y inom ng alak. Master, ako naman, natapos ko na ang engagement, at nalampasan ko pa ang target. Ngayon, maaari mo nang sabihin sa akin, ang tungkol sa pamilyang mo, at kung nasaan ang aking mga magulang. Ay!
Sa katunayan, lahat ng ito ay walang kinalaman sa blood kill. Anong sinasabi mo? Ang eksakto, tanungin mo ang iyong mga magulang. Matandang tusong, kaya pala nagpagod ako ng kalahating araw at wala kang sinasabi sa akin. Ilang taon na palang nawawala ang mga magulang ko. Hindi ko rin alam ang tungkol dyan. Nasa langit sila. Ano? Namatay sila. Naging Diyos sila. Ano? Xiao Fan, kailangan mong malaman na sa itaas ng mga immortal na kaharian, maaari kang umakyat at maging immortal at pumunta sa ibang mundo. Sobrang kalokohan naman yan, matandang tusong. Niloko mo pala ako ng matagal. Bitawan mo ako. Kung hindi ko gagawin ito, mabilis ka bang unlad? Maaari ka bang magpakasal sa dami ng magagandang asawa? Ikaw, dapat mo akong pasalamatan. Isusuko mo pati si Sister Momo. Lumaki na ang babae, di na mapipigilan. Kailangan ko munang isaalang-alang ang kanyang kagustuhan. At saka, isang bagay na nangyari na at hindi na mababago. Ano pa ang magagawa ko? Wala na yata ako nito. Sa inyo, Lenan? Mamayang gabi, siguradong hindi kita papakawalan. Hahaha. 1, 2, 3, 4, 5. Bata, hindi ka kaya. Maghahanap ako ng 7 potensyal na asawa para sa'yo. Kailangan mong magpatuloy sa pagsisika. Ako naman, sapat na sa akin sila. Ang mga ito,